Habang maraming sundalong Ruso ang namamatay sa frontline, si Putin ay nagtatago sa mga lihim na opisina sa iba't ibang panig ng Rusya. Lubos na nagbubulag-bulagan ang dakilang ostrich ng politikang Ruso, nakabaon ng ulo sa buhangin. Habang inamin ng Kremlin ang pagkatalo sa Ukraine, si Putin na lang ang tanging Ruso na naniniwalang mananalo pa ang Rusya. Hindi ito realidad kundi ilusyon ni Putin na nananatili kahit malaki ang ginagawa ng Ukraine at nakakandurog ang mga plano ng Rusya. Ngayon, malaki ang kalamangan ng Ukraine sa labanan dahil sa teknolohiyang inilabas nila mula simula ng pananakop ni Putin, lalo na ang mga drone. Partikular, ang mga mid-range na drone ng Ukraine ay nadudulot ng matinding pinsala sa mga puwersa ng Rusya sa pamamagitan ng pag-atake sa likod ng mga linya ng labanan. Dahil dito, nasisira ang lohistika ng Rusya, natatanggal ang mga command at control center, at napipigilan ng Rusya na maglunsad ng mga pag-atake laban sa Ukraine mula sa likuran nito. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataong ito. Ginagamit nila ang malinaw na agwat sa pagitan ng kanilang teknolohiya at ng teknolohiyang taglay ng Rusya upang maglunsad ng mga kontra-kontra-atake habang nagdudulot ng kaguluhan sa likuran ng Rusya, na lahat ay nagbubunga ng isang malinaw na katotohanan. Pinakamaganda ang posisyon ng Ukraine sa nakalipas na halos isang taon. Ayon yan kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagsabi noong ika-3 ng Abril ng impormasyong ibinigay ng mga UK sources ay nagpakita ng sitwasyon sa frontline sa Ukraine ngayon ay kasing ganda para sa Ukraine gaya ng matagal nang hindi nila nararanasan. Sa totoo lang, nitong Miyerkules, may ulat mula sa aking intelihensya at isang pagsusuri mula sa intelihensya ng Britanya. Natanggap ko ang ulat ng MI6 tungkol sa frontline. Ayon kay Zelensky, ito ang pinakamagandang sitwasyon ng Ukraine sa nakalipas na 10 buwan. Ang mga drone na may katamtamang abot ang pangunahing dahilan kung bakit. At marami sa loob ng Kremlin at ng complex militar ng Rusya ang sumusubok na bigyan ng babala si Putin kahit na naglalakad si Pangulong Putin na parang tinatakpan ng kanyang mga tainga. Babalikan natin ang mga babalang yon at ang pagkakadelusyon ni Putin mamaya. Una, sinusuportahan ng Institute for the Study of War o ISW ang pagsusuri na ang mga drone ng Ukraine ang kasalukuyang ng ingibabaw sa himpapawid. Sa isang post noong Abril 10 sa X, sinabi ng ISW mukhang kinukumpirma ng mga ulat mula sa Russia at Ukraine ang mga ulat sa labanan na nakamit ng mga puwersa ng Ukraine ang kalamangan sa drone laban sa mga puwersa ng Russia sa labanan. Ang kalamangan na yon ang nasa sentro ng natigil na opensiba ng Russia ngayong tagsibol at ng kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng matagumpay na mga kontra-atake dagdag pa ng ISW. Ang susi sa mga kamakailang tagumpay ng Ukraine ay tilang pagdami ng mga pag-atake laban sa mga sistemang pangdepensa ng himpapawid ng Russia na nagbukas naman ng mga ligtas na daanan sa himpapawid upang bigyang daan ang iba pang mga mid-range na pag-atake ng drone na nabanggit natin kanina. Ayon sa Atlantic Council, matapos ang matagal na palitan ng drone attacks, nangungguna na ang Ukraine laban sa Russia. Ang mga maikli at mahabang distansyang pag-atake ay sinamahan na rin ng mga pag-atake laban sa mga puwersa ni Putin sa bahaging likuran na malapit sa labanan. Ibig sabihin ay kaya nang abutin ng Ukraine ang distansya sa likod ng humigit kumulang 20 kilometro na naabot ng kanilang mga FPV drone sa malalawak na kill zones ng Ukraine. At lampas pa sa 300 kilometro o higit pa na kayang abutin ng mga long-range drone ng Ukraine para magsagawa ng mga pag-atake sa loob mismo ng Russia. Muli, lahat ito ay tungkol sa teknolohiya. Mas magandang teknolohiya ng Ukraine kaysa sa teknolohiya ng Russia. Balitang hindi matanggap ni Putin yon. Sinasalungat nito ang kwento. Sinisira ang propaganda. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Malinaw ang sinasabi nila tungkol sa opensiba ng Russia. Simula Enero, halos triple na ang mid-range na pag-atake ng Ukraine. Batay sa ulat, 41 ang pag-atake noong Enero. Noong Pebrero, nagpalipad ang Ukraine ng 60, isa sa kanilang mid-range na mga drone, papasok ng Marso, kung saan nagpadala ang Ukraine ng 100 at 15 ng kanilang mga bagong nakamamatay na sandata patungo sa direksyon ng Russia. Bahagi ng 11,000 combat missions kada araw ang mga mid-range na atake, ayon kay Alexander Sirski, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na inilulunsad ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine. Walang pigil ang dominasyon ng mga drone na naabot ang rurok noong Marso. Binomba ng puwersa ng drone ng Ukraine ang 150,000 na kumpirmadong target na 50% na mas marami kaysa sa tinamaan nila noong Pebrero. Patuloy ang pagdami ng mga numero. Sinira ng medium range na atake ng Ukraine ang 100 at 43 bodega at mga pasilidad ng lohistika ng Russia ayon sa SIS. Isa pang 52 command post ng Russia ang bumagsak dahil sa dominasyon ng drone ng Ukraine. Pati na rin ang 20 pasilidad ng langis, gas at enerhiya ng bansa sa malapit na likurang bahagi.
Hindi maikaila ang mga numerong ito, lalo na sa maraming taga-Russia. Kahit na sinusubukan ni Putin na ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan, tumutunog na ang mga alarm sa Kremlin. Alam ng mga nakatataas sa Russiang sakuna kahit ayaw pansinin ni Putin, at sinusubukan nila siyang babalaan. Ayon sa RBC Ukraine noong Abril, sampu si Andrei Belousov, naging ministro ng depensa ng Russia mula noong Mayo, 2024 matapos patalsikin ni Putin si Sergei Shoigu, ang sumusubok magsabi kay Putin ng mga kaganapan. Ayon sa ulat, Sinabi ni Belousov na critical na ang sitwasyon ng mga drone sa Ukraine dahil nagkaroon na ng technological at numerical na kalamangan ang Ukraine laban sa puwersa ng Russia. Humina ang mga drone attack ng Russia mula sa sinakop na teritoryo dahil nawala ang Starlink. Nakagawa ang Ukraine ng bagong henerasyong kagamitan na hindi pa nakita ng Russia dati. Hindi handa ang Russia sa mas sopistikadong sistema ng Ukraine at alam ito ng Kremlin. Ang itinalaga ni Putin para lutasin ang mga problemang ito ay matagal nang nagbabala, pero hindi siya pinapansin ni Putin. Sinasabi ni Belousov na talo ng Russia sa digmaan na yon, maliban kung may ibang magagawa si Putin bukod sa paulit-ulit na pagpapadala ng sundalo sa Katayan, na siya rin ang gumawa. Kung si Belousov ay mahinahong nagbalita kay Putin, may mas galit pang iba sa Russia. Sila ang mga military blogger. Marami silang masasabi tungkol sa kampanya ng Russia sa Ukraine na yon. Kung hindi abala si Putin sa paglaya sa realidad, mapapansin niyang ang mga military blogger mula sa pagsuporta ay naging hayagang kritiko ng pananakop ng Russia nitong 4 na taon. Hindi sinasabi ng mga blogger na sana'y hindi nangyari ang pananakop, kundi pinapahiwatig kay Putin na nabigo ito dahil sa sunod-sunod na kapalpakan ng militar. Tinalikuran na ngayon si Putin ng mga profesional na propagandista sa buong Russia. Si Alexei Chudayev, pinuno ng Yushkunig Facility na responsable sa malaking bahagi ng pagpapaunlad ng mga drone ng Russia, ay mula sa pagiging tagapuri ni Putin hanggang sa ngayon ay kritiko na ng lipunang Ruso. Sabi ni Chudayev, itinatag ng Russia ang feudalismo sa lipunan nila. Ang ganitong makalumang pag-iisip ay nag-aalis ng karapatan ng mamamayan at pumipigil sa inobasyon na tutulong sa Russia na makasabay sa teknolohika na pag-unlad ng Ukraine. Kasama sa mga kritiko si Rybar, military blogger na may halos 1 milyong followers sa Telegram. Siya at ang iba pang katulad niya ay nagsasabi na ngayon ng opensiba ng Russia sa Ukraine ay sumadsad na sa wala ng labasan. Nagkakaisa silang tutol sa mobilisasyon, sinasabing walang saysay ito ngayon, at inaakusahan ng mga general ni Putin na tinatago ang totoo sa kanya upang magpatuloy si Pangulong Ruso sa kanyang ilusyon. Binabatikos ng mga taga-suporta ng Kremlin ang mga taktika, kumander at bersyon ng Russia ni Putin. Ngunit hindi ito dahil sa galit nila kay Putin. Ang kanyang autoritarianismo ang dahilan kung bakit sila nananatili sa kanilang mga posisyon. Gusto nilang tanggapin ni Putin ang realidad sa labanan at mapansin na ang mga taktikang nagdulot ng mahigit 1.3 milyong kaswalti sa ngayon at marami pang susunod ay hindi naging epektibo noon at lalo nang hindi gagana ngayon na malaki na ang lamang ng Ukraine sa mga drone. Nagbago na ang sitwasyon sa Rusya. Pero lalo pang lumalang sitwasyon. Habang ginagamit ng Ukraine ang kanilang teknolohiyang kalamangan sa harap at likuran, epektibo rin ang kanilang depensa tulad ng opensiba. Ipaliwanag namin kung anong ibig sabihin nito mamaya. Bago natin ituloy, isang mabilis na paalala lang na ikaw ay nanonood ng The Military Show. Marami pang ganitong uri ng pagsusuri dito, kaya mag-subscribe ka sa channel para siguradong hindi ka makaligta ng kahit isang video. Sa depensibong bahagi, ang kalamangan ng Ukraine sa mga drone ay nagiging kasing halaga na ng kanilang kalamangan sa opensiba. Mas marami nang napapabagsak na long-range attack drone ng Rusya, ang mura at epektibong interceptor drone ng Ukraine ngayon. Mulay, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Na-intercept ng Ukraine ang 2,700 at 75 na drone ng Rusya noong Enero. Umakyat ang bilang na iyon sa 3,600 at 79 noong Pebrero. Pagkatapos, bigla itong tumaas. Noong Marso, napabagsak ng Ukraine ang 7,674 drone ng Rusya mula sa himpapawid bago makapaminsala, ayon sa ISW. Huwag maliitin ang kahalagahan ng partikular na pagbabago sa larangan ng labanan na ito. ginagawa ng Rusya ang pagpapalipad ng maraming drone sa Ukraine Para magawa rin nilang mismong ginagawa ngayon ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Rusya. Ang mga shahid ay dapat durugin ang infrastruktura ng Ukraine. Sinisira nila ang mga target militar, tinatakot ang mga sibilyan, at winawasak ang mga network ng enerhiya. Ginagawa ito para pahinayin ang depensa ng Ukraine sa frente. Ngayon,
Habang tumataas ang antas ng pagharang ng Ukraine at di makasabay ang Rusya sa kanilang teknolohiyang pag-unlad, unti-unti nang nawawala ang lahat ng iyon. Pinabasag ng Ukraine ang likurang bahagi ng Rusya. Hindi nagagagawa ng Rusya sa Ukraine ang parehong bagay. Anong sagot ni Putin dito? Patuloy lang siyang kumakapit sa maling naratibo tungkol sa digmaan sa Ukraine, habang nagpapanggap na parang ang Rusya ay kumikilos pa rin mula sa posisyon ng kapangyarihan. Nakita natin ito kamakailan lang noong Abril 7, nang nalaman niyang nalampasan na ng Ukraine ang Rusya. Pagdating sa teknolohiya ng drone, wala namang ginawang mahalaga si Putin para tugunan ang problema. Hindi niya binabago ang taktika ng Rusya. Nawala ng Rusya ng 1,400 at 40 sundalo sa loob lamang ng 24 na oras bago mag-Abril 11. Kaya patuloy pa ring inialay ang mga sundalo bilang pambala sa mga drone ng Ukraine. Ang nagawa lang ni Putin ay magbigay ng mahina at walang saysay na babala sa mga bansang Baltiko na pinaniniwala niyang tumutulong sa kampanya ng Ukraine gamit ang mga pangmalayuang drone laban sa Russia. Nagbanta ang Rusya ng hindi malinaw na tugon kung papayagan ng Estonia, Latvia at Finland na gamitin ng Ukraine ang kanilang himpapawid para magsagawa ng mga pangmalayuang pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Rusya sa Baltic Sea. Madalas nang ginagawa yon ng Ukraine. Isinara ang dalawang pangunahing Baltic port ng Rusya mula huling Marso hanggang unang Abril dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng drone ng Ukraine. Pero ito lang ang kaya gawin ni Putin. Inuulit-ulit niya ang parehong mga bantang lagi na lang niyang ibinabato, habang lubos niyang hindi naunawaan at binabaliwala ang totoong problema na kinakaharap niya. Hindi ang pagtulong ng mga bansang Baltic sa Ukraine ang dapat ikabahala ni Putin. Ang sarili niyang mga delusyong kusa niyang pinanghahawakan ang mas malaking problema. Pamunahing ilusyon doon ang paniniwalang kayang manalo ng Rusya sa digmaang sinimula ni Putin. Noong Abril 9, inilahat ni Robert Fox, editor ng depensa sa The Standard UK, ang pagtanggi ni Putin sa realidad. Sinasabi ni Fox tungkol sa Ukraine, umaatake sila ng malalim sa loob ng Rusya at nagdudulot ito ng totoong pinsala, bago niya idagdag. Pero ang problema, kahit na napapasok na ito sa mga pahayagan ng Rusya tungkol sa pinsalang nagaganap, si Putin mismo ay lubos na nagkakaila tungkol dito. Ayan na yon. Kahit ng media ng Rusya, mga military blogger ng bansa, at maging ang sarili niyang defense minister ay nagbababala sa kanya. Tumatangi pa rin si Putin na makinig kanino man. Siya na lang halos ang Rusong, naniniwalang pwede pang manalo sa digmaan. Kahit ang Kremlin ay nagsasabi sa kanya na kritikal ang sitwasyon sa Ukraine. Hanggang kailan mananatiling nagbubulag-bulagan si Putin habang bumabagsak ang lahat sa paligid niya? Noong Marso, tumaas ng 29% ang buwanang bilang ng mga kaswalti sa Russia at umabot sa record na 35,351 kung saan 76% ng mga nasawing ito ay dulot ng mga drone. Noong Marso 17, 2,026 na basag ng Russia ang sariling tong record ng pinakamaraming kaswalti sa isang araw, na umabot sa 1,710. Pero alam natin na hindi tatataki Putin ang mga namamatay sa labanan, kahit gaano pa karami ang bilang ng mga ito. Itinuturing niya ang kanyang mga sundalo na parang karning kanyan lang, kaya ginagawa lang nila ang inaasahan niyang gawin nila. Maaring mapansin ni Putin ang ginagawa ng Ukraine sa mga pantalan ng Russia sa Baltic, ang inaasahang halos $1 bilyong mula sa pagtaas ng presyo ng langis matapos ang Operation Epic Fury sa Iran ay naagaw sa Kremlin dahil sa mga drone strike sa Baltic. Si Putin ay nakakatanggap na rin ng mga babala mula sa kanyang mga kaaway na panahon na para itigil ang isang digmaan na hindi niya kayang mapanalo. Diretsang sinabi ni John Noel Barrot, ministro ng Europa at ugnayang panlabas ng Pransya, kay Putin ang kakaharapin nito matapos ianunsyo ng European Union ang bagong hanay ng mga parusa noong Marso. Iyan ang realidad, kaya kailangang harapin ni Vladimir Putin ang mga katotohanan. Ang digmaan ng pananakop na kanyang pinasok at inilugmok ang kanyang bansa sa panganib ng pagkaubos at pagkawala ng kredibilidad ay dapat nang itigil. Isang estratehiko, pampolitika at pang-ekonomiyang kabiguan ito na dapat tapusin. Ayon kay Barrot, pinuna niya ang mga kakulangan ng Russia hindi lang sa Ukraine, kundi sa buong mundo. Ayon kay Barrot, ang EU ay 200 beses mas malaki ang investment sa Africa kaysa Russia. Iyan ay isang saklaw ng impluwensya na unti-unting nawawala kay Putin. Ang pagkatalo ni Nicolas Maduro, Ali Khamenei at Bashar al-Assad sa Venezuela, Iran at Syria ay lalo pang nagpahina sa pandaigdigang impluwensya ng Russia. Bumabagsak si Putin sa pandaigdigang entablado, pati na rin sa Ukraine. Tiyak, dapat nang makinig si Putin sa iba. Sarili niyang mga ministro, mga military blogger ng Russia, mga ministro sa ibang bansa na susunog na langis, patay na sundalong Ruso, butas sa balanse ng bangko ng Russia, at ugong ng mga mid-range drone ng Ukraine habang sinisira pa nila ang mas marami pang asset sa likuran.
Dapat kahit isa sa mga ito ay makabasag sa pagtanggi ni Putin para maintindihan niyang imposible ng tagumpay na inaasahan niya sa digmaan sa Ukraine. Gusto mong isipin na ganon, hindi ba? Pero nakakulong pa rin si Putin sa kanyang delusyon na nagdudulot ng mga aksyon na akala niya'y makapangyarihan. Pero para sa lahat ng nakakapansin sa sunod-sunod na kabiguan ng Russia sa Ukraine, malinaw na mga palatandaan ito ng desperasyon. Nang nagbigay si Putin ng kanyang talumpati sa bisperas ng bagong taon sa Russia, noong katapusan ng 2025, sinabi niya sa mga mamamayang Ruso na siya, at pati na rin sila, ay dapat maniwala sa militar ng Russia at sa tagumpay nito. Iyon ang panahon na nagpapanggap ang Russia na nasasakop nila ang mga teritoryong hindi naman talaga nila hawak. Habang nagpapatuloy ang 2026 at lalong luminaw ang kalamangan ng Ukraine sa drones, patuloy na sinusubukan ni Putin na panatilihing buo ang gumuguhong naratibo ng di maiiwasang tagumpay ng Russia. Nakita natin yan noong Marso na naging record-breaking para sa mga kaswalti ng Russia noong 2026. Tumugon si Putin sa dami ng namatay sa kanyang mga sundalo dahil sa lumang taktika sa pamamagitan ng pagbibigay ng 2 buwang ultimatum sa Ukraine para umalis sa Donbas. Paano kung tumanggi ang Ukraine? Sabi nila, aatakehin at matatalo sila ng Russia. Hindi rin tiyak kung paano ito magagawa ng Russia dahil nabigo ang spring offensive nila noong Marso at winawasak ng Ukraine ang likod ng Russia gamit ang mga mid-range drone. Noong Marso 25, nagbigay ng bud ang United 24 Media tungkol sa totoong nangyayari kay Putin kaugnay ng opensibang iyon. Napansin nito na nalipon ng Ukraine ang mga bagong recruit ng Russia na katumbas ng 1 linggo sa loob lamang ng 3 araw at ang mga tagumpay na iyon ay binigyang diin ng record-breaking na 1,700 at 10 nakaswalti sa isang araw na nabanggit natin kanina. Ganito ang spring offensive. Magulong masakher ng mga tauhan ni Putin habang sila ay binubugbog sa frontline at sa likuran. Pero paano sila aasang magiging mas maganda ang kalagayan? Bukod sa pagtanggi at ilusyon na ito, abala si Putin sa isang hindi malusog na paranoia na maaring ibig sabihin ay wala talaga siyang alam sa totoong nangyayari sa harapan. Ito ay isang tao na hindi gumagamit ng cellphone o internet ayon sa isinawalat ng Business Insider sa isang expose noong 2023 at sinabing si Putin ay tumatanggap lamang ng mga balita tungkol sa labanan kung ito ay ihahatid ng mga miyembro ng kanyang pinakamalapit na grupo. Si Putin ay lumikha ng vacuum ng impormasyon sa paligid niya at madalas hindi tumatagal ang sumusubok pumasok dito. Ginoong Borisov, siguro hindi mo na dapat diretsong binanggit ang lagay ng drone technology ng Russia. Maaring mahulog ka mula sa bintana sa hinaharap o kung sinuwerte, mapagbintangan ng gawa-gawang kaso ng korupsyon mula sa mismong naguudyok nito sa Kremlin. May mas marami pang mga tsismis na si Putin ay napilitan ng humingi ng direktang pondo mula sa mga oligarko ng Russia para sa digmaan sa Ukraine. Bagamat iniulat ng politiko na itinanggi ni Putin ang mga tsismis na ito. Gayunpaman, ipinapakita nito na kahit papaano ay naintindihan niya kung gaano kalala ang pagkabigo ng digmaan. Hindi dapat kailangan ni ng Russia ng dagdag pondo para sa operasyong militar na inaasahang ilang araw lang. Pero 4 na taon na at lumalala pang sitwasyon para sa Russia. Noong Martes, naglabas ang Financial Times ng ulat na naging dahilan para mapansin ito ng buong mundo. Kakauwi lang ni Pangulong Donald Trump mula sa isang mataas na antas na pagbisita sa China, kung saan nagkaroon siya ng malawakang pag-uusap kasama ang kanyang katapat na si Xi Jinping. Ayon sa FT, sinabi raw ni Xi Jinping na maaring pagsisihan ni Pangulong Vladimir Putin ang pananakop niya sa Ukraine. Isang napakasensasyonal na pahayag yun. Naiintindihan namang naging tampok ito sa mga balita sa buong mundo at nagdulot ng sunod-sunod na pagsusuri at mga komento. Sa isang op-ed sa CNN, sinabi ni Brett H. McGurk na may mga bagong trend sa labanan, nagpapahiwatig na tama siya at ang kanyang pagbubunyag ay nagbubukas ng panibagong oportunidad para sa diplomasya ni Trump na wakasan ang digmaan, ngunit sa ibang paraan kaysa dati. Talakay natin ang argumento ni McGurk at kung ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa kung saan patungo ang digmaan. Kung matagal ka nang sumusubaybay sa US politika, kilala mo na si McGurk. Sikat siyang Amerikanong diplomat at abogado na naglingkod sa pambansang seguridad sa ilalim ni George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump at Joe Biden. Kamakailan, naging Deputy Assistant siya ni Pangulong Biden at NSC Coordinator para sa Gitnang Silangan at Hilagang Aprika. Sa tungkuling yon, pinangunahan niya ang mga komplikadong diplomatikong pagsisikap, kabilang ang negosasyon para sa tigil putukan sa Gaza at pagpapalaya ng mga bihag na hawak ng Hamas. Naging espesyal na presidential envoy siya sa pandaigdigang koalisyon laban sa ISIL sa ilalim ni na Obama at Trump.
at pinangunahan ng koalisyon na tumulong sa pagkatalo ng ISIL sa Iraq at Syria. Isa siya sa nagdisenyo ng 2007 Iraq Surge Strategy sa ilalim ni Pangulong Bush at tumulong sa pag-negotiate ng US-Iraq Security Agreement. Bagaman nakatutok siya sa Middle East, eksperto siya sa mahihirap na negosasyon at alam paano tapusin ang mga ito mula sa matibay na posisyon. Sa kanyang op-ed para sa CNN, kung saan isa siyang regular na global affairs analyst, ipinapaliwanag niya na ang mga pahayag ni Xi ay nagbibigay ng pagkakataon kay Trump na puwersay ng Russia na makipagkasundo. At kung bakit? Dahil sa mga bagong realidad sa labanan, dapat pumabor ng husto sa Ukraine ang mga kondisyon ng kasunduan. Mahalagang tandaan na parehong maring itinanggi ni na Trump at mga opisyal ng China na may sinabi si Xi na ganoon. Ayon sa FT, iniulat ng ilang pamilyar sa US assessment ng summit sa Beijing ang mga sinabi ni Xi. Hindi sila pinangalanan. Ayon sa parehong artikulo, tinawag ng Chinese Foreign Ministry na mali ang ulat at sinabi ni Trump sa media na hindi niya kailanman sinabi yon. Hindi rin binanggit ng White House fact sheet kung napag-usapan si Putin o ang digmaan sa Ukraine sa summit sa Beijing. Ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Guo Jichin ay lalo pang iginiit ang pagtanggi at sinabi sa mga mamamahayag ng impormasyong binanggit ninyo ay hindi tumutugma sa mga katotohanan at ito ay ganap na gawa-gawa lamang. Totoo, bihira tayong makarinig ng ganitong tahasang pahayag mula sa lider ng China na kadalasang maingat magsalita. Aminado ang artikulo ng FT na, ayon sa kanilang mga source, ang komento ay mas malayo pa kaysa sa anumang sinabi niya tungkol sa sitwasyon sa Ukraine noong mga pag-uusap ni Xi kay Joe Biden, ang naunang pangulo bago si Trump. Gayon din, sinabi rin ni Trump na sa parehong summit, sinabi raw sa kanya ni Xi na ang US ay isang bansang pabagsak na. Isang pahayag na ayon kay Trump ay kanyang sinang-ayunan. Hindi rin karaniwan para kay Xi na magsalita ng ganun kadiretso, kaya mas nagiging kapani-paniwala ang ulat ng FT. Gayunpaman, tiyak na magdudulot ng pagkailang ang komento pagdating ni Putin sa Beijing para sa summit nila ni Xi ngayong linggo. Hindi nakita ang ganung pagkailang. Sa halip, ipinagmamalaki ng social media sa Russia at Sina na nagtanggal ng jacket si Putin sa pagpupulong. Sa kulturang Ruso, senyales ito ng pagiging komportable at panatag. Kaya sino ba talaga ang nakakalam kung talagang sinabi yan ni Xi o hindi? Itinuturing ito ni McGurk bilang isang katotohanan. Mas mahalaga, sinabi niya, na ang kasalukuyang takbo ng digmaan ay sumusuporta sa pahayag na yon. Inaasahan ni Putin na sa 2026, dahil sa dami at lakas ng kanyang puwersa, mababasag nila ang mga linya ng depensa at masakop ang mga pinagtatalunang rehiyon sa silangang Ukraine. Ngunit, hindi pa yon nangyayari ngayon. Sa totoo, kila paurong ang Russia. Ayon sa pagsusuri ng Institute for the Study of War o ISW, noong Abril, nakamit ng Ukraine ang nitong paglawak ng teritoryo at nitong pagkalugi naman sa teritoryo ang Russia. Sa unang pagkakataon mula nang salakain ng Ukraine ang rehiyon ng Kursk ng Russia noong 2024. Ayon sa ulat, 45 milya kwadradong teritoryo ang gabawi. Ayon sa war tracker ng The Economist, mula 2026 unang beses nakakuha ng Ukraine ng maliit, nulit mahalagang teritoryo simula 2023. Malayo ang mga ulat na yon sa pahayag ng Russia tungkol sa parehong panahon. Iginit ni General Valery Gerasimov na nasakop ng puwersang Ruso ang 600 at 56 milya kwadrado ng teritoryo, nakuha ang 80 pamayanan at napalaya ang mga natitirang pamayanan sa Luhansk Oblast noong 2026. Tila pinatunayan ng mga bidyong natukoy ang lokasyon ng mga Ruso ang huling bahagi ng pahayag. Tinatawag man itong fog of war o propaganda. Pero may mas malagim pang estadistika. Ang palitan ng mga bangkay ng namatay sa magkabilang panig na sumusuporta sa netong pagabante ng Ukraine. Matagal nang hamon sa mga pahayag ng kanluran at ng Ukraine na masigit na malaki ang pagkawala sa tauhan ng Russia kaysa sa Ukraine ang bilang ng mga patay na sundalong ipinagpapalitan ng magkabilang panig. Sa ilang lugar, umabot na sa nakakabaliw na antas ang mga pagtatayan yon. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, noong 2025 tinatayang, 27 sundalong Ruso ang namamatay sa bawat isang sundalong Ukrainian sa mabagal na pagkuha sa Kupiansk. Ngunit hindi ito nakumpirma ng Reuters. Sinabi ngayong linggo ni punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, Alexander Sirski, na mas mababa na ang ratio ng mga nasawi. Ayon sa kanya, depende sa araw, umabot sa 7 o 9 na beses ang ratio ng mga namatay. Maaring 3 beses na mas mababa yon kaysa sa bilang na sinasabi para sa Kupiansk, pero matindi pa rin ito. Ang karaniwang panuntunan sa militar ay kailangan ng isang puwersang umatake ng 3 beses na mas maraming tao kaysa sa kalaban para magkaroon ng magandang tsansa na magtagumpay sa opensiba. Tumataas ito sa 5-1 kapag matindi ang depensa ng lugar.
Ibinapahiwatig ng mga proporsyong ito na mas maraming kaswalti ang inaabot ng puwersang umatake kaysa sa mga nagtatanggol. At kadalasan, ganon nga ang nangyayari. Kaya ang 7 o 9 ay magpapakita ng malaking pagkalugi ng mga Ruso. Mas maingat kadalasan ang mga independenteng kanluraning analista sa kanilang pagtataya. Ang mga source tulad ng Center for Strategic and International Studies o CSIS ay tinataya ang bilang sa mga 2.5 pabor sa Russia para sa kabuwang kaswalti, kabilang ang mga napatay, nasugatan at nawawala, na may mas mataas na ratio pabor sa Ukraine pagdating sa mga namatay lang. Ang problema ay, ang palitan ng mga namatay sa pagitan ng dalawang panig ay lubang tabingi sa kabaliktaran direksyon. Ayon sa datos na nakalap mula sa mga opisyal na source ng Russian War Loss Tracker na Lost Armor, regular na nagkakaroon ng palitan ng mga bangkay mula nung pagsalakay ng Russia noong 2022. Sa kabuuan, ibinalik ng Russia ang 24,900 at 55 na bangkay ng mga Ukrainian at nakatanggap naman sila ng 3,400 at 50 bangkay bilang kapalit. Ang exchange ratio ay 7.23 patay na Ukrainian kada isang patay na Russian. Noong 2026 hanggang sa kasalukuyan, 3,500 at 28 na Ukrainian ang naibalik kapalit ng 100 at 55 na Russian na may ratio na 22.76 sa isa. Mas mababa yan kumpara sa mga bilang na naipalit noong 2025 kung saan 16,300 at 4 na Ukrainian ang naipalit kapalit ng 400 at 39 na Russian na may ratio na 37.14 sa isa. Pinakamahalaga, sa huling palitan ng nakaraang linggo, 526 Ukrainian ang pinalit sa 41 Russian. Iyan ay ratio pa rin na 12.8 sa isa. Pero ang karaniwang buwanang palitan ngayon ay 1,000 kapalit ng 10-20 sa ilang panahon. Matagal nang sinasabi ng panig ng Ukraine na ang dahilan ng malaking pagkakaiba ay dahil sa dalawang bagay. Sinabi nila na pinalalaki ng mga Ruso ang bilang sa pagsama ng sarili nilang mga patay o bahagi ng katawan ng mga sundalong na ibalik pero hindi kumpleto. Sabi nila, dahil umaabante ang mga Ruso, nakokolekta nila ang mga nasawi sa nasakop nilang lugar. Samantalang hindi ito nagagawa ng Ukraine, kaya tumataas ang ratio. Sa huling palitan, dumoble ang bilang ng Ruso kumpara dati, habang halos kalahati ang Ukrainians. Gamit ang mga argumento ng Ukraine, ipinapahiwatig nito na nagsisimula na talagang umabante ang Ukraine sa labanan. Kinokolekta ang mga patay na Ruso habang pumapasok sila sa mga dating hawak na posisyon ng mga ito. Sabi ni McGurk, dahil sa natigil na opensiba ng Russia at tagumpay ng Ukraine, lumalakas ang presyon sa loob ng Russia. Sa katunayan, hayagan na ngayong nagrereklamo ang ilan tungkol sa gastos ng digmaan. Kamakailan lang, sa isang bihirang pagpapakita ng pampublikong pagtutol, nagbabala si Renat Sulaimanov, isang mababatas ng Russia, na hindi kakayanin ng ekonomiya ng Russia ang isang matagalang digmaan sa Ukraine. Sinabi niya na 40% ng budget ay para sa depensa at seguridad. 1.5 beses na mas mataas kaysa sa gastos para sa lipunan. Ayon kay Sulaimanov, ang malaking gastos ay nagpapataas ng implasyon, pumipigil sa pondo para sa pamumuhunan at social programs, at nadudulot ng matagalang epekto sa ekonomiya. Dagdag niya, walang halaga sa mamimili ang mga tangke at bala. Karaniwan, ang ganitong mga komento ay nauuwi sa aksidenteng pagkahulog ng tao mula sa bintana ng ika-24 na palapag. Matapang para kay Sulyamov na sabihin ito ng hayagan, at malinaw itong patunay ng lumalalang presyon sa ekonomiya ng Russia dahil sa matagalang digmaan. Isa pang malinaw na palatandaan ay ang bumabagsak na approval rating ni Putin. Ayon sa state pollster ng Russia na VTSIOM, bumaba sa 65.6% ang approval rating ni Putin noong Abril 2000 o 26, pinakamababa mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Bumaba ng mahigit 12 puntos mula Disyembre 2025, kaya binago ng state-controlled polling agency ang survey methodology para makontrol ang naratibo. Ayon kay McGurk, mahalagang salik sa pressure na ito ang mga drone ng Ukraine na tinawag niyang force multiplier. Sabi niya, ang Ukraine ngayon ay hindi na mukhang isang estadong nagtatanggol para mabuhay, kundi isang military innovator na binabago ang kalikasan ng pakikidigma gamit ang marami ang ginawang mga autonomong sistema. Pinatunayan nitong hindi sapat ang dami ng tao ng Russia para manalo. Sa kahabaan ng mga frontline, nakapagtatag na ngayon ang Ukraine ng 10 hanggang 15 kilometro o 6.2 hanggang 10.3 milyang kill zone kung saan hindi makausad ang Russia nang hindi nalalantad sa tuloy-tuloy na pag-atake ng mga drone. Tama yon. Pero hindi naman ibig sabihin ay nakakakumbinsi na agad yon. Ayon sa latest quarterly report ng Pentagon Inspector General sa Operation Atlantic Resolve, halos kapantay na ng Russia ang paggamit ng tactical drone. Ayon sa ulat, nananatili ang mas mataas na kakayahan ng Russia sa mabilis na opensiba at may kalamangan sila sa direktang pagpapaputok, lohistika
pagbuo at proteksyon ng puwersa. Kung araw-araw na balita tungkol sa pinakamahalagang kwento sa militar ang hanap mo, i-click mo na ang subscribe button ngayon. Dito sa Military Show, hindi lang kami basta nagko-copy-paste ng mga headline. Masusing naming hinahalo ko yung mga detalye para maihatid sa inyo ang totoong kwento at kung bakit ito mahalaga. Mag-subscribe ka na sa channel para hindi ka mahuli sa balita. Naglatag ng Russia ng mga kill zone sa buong linya ng labanan, kaya mahirap at magastos pa rin para sa Ukraine na sumulong, tulad ng naranasan ng mga Ruso. Pero kahit na tila tabla ang labanan sa harapan pagdating sa drone warfare, ang mga long-range strike ng Ukraine sa loob mismo ng Russia ay tiyak na tumitindi at nadudulot ng mas mabigat na pinsala. Ayon kay McGurk, regular nang tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang loob ng Russia, kabilang ang military airfield, pabrika, infrastrukturang pang-enerhiya, imbakan ng bala, at sentro ng logistika. Ang kakayahan ng mga drone ng Ukraine na umabot hanggang Moscow ay naiulat na naging dahilan ng interes ni Putin sa isang pansamantalang tigil putukan sa panahon ng paggunita ng Victory Day sa kabisera upang maisagawa ang parada ng walang banta ng mga drone na biglang lilitaw at sisira sa selebrasyon. Sa totoo lang, minamaliit pa niya ang laki ng problema ng drone attacks ng Ukraine nitong mga nakaraan. Sa nakalipas ng 2 taon, ang bilang ng mga paglulunsad ng long-range drone ng Ukraine ay patuloy na tumataas. At nitong mga nakaraang buwan ay talagang sumobra na. Totoo yan sa mataling hagang paraan. At dahil maraming pasilidad ng Russia ang tinamaan, sa literal na paraan din. Mula sa 110 UAVs noong Enero 2024 umakyat, ang bilang sa mahigit 7,000 noong Marso 2026, kung saan nakabuang bilang ng mga paglulunsad ay lumaki ng 5 beses sa loob lamang ng 2025. Noong Marso, unang beses na lampasan ng Ukraine ang Russia sa buwan ng long-range drone launches. Iniulat ng Russia ang pinakamalaking pat-atake sa kabisera sa mahigit 1 taon. Nasabat ng air defenses ang higit 550 drone. Mahigit 1,000 drone ang sabay na inilunsad. Tinarget ang rehiyon ng Moscow at iba pang mga lugar sa kailaliman ng Russia. Tulad ng tama na binanggit ni McGurk, ang mga pag-ataking ito ay pumipilit ngayon sa Russia na ikalat ang kanilang air defenses, ilipat ang mga eroplano, patibayin ang mga infrastruktura at maglaan ng mas maraming yaman para sa depensa ng sariling bayan. Sa usaping militar, pinalalawak ng Ukraine ang lugar ng labanan at pinapataas ang gastos ng digmaan para sa Moscow, kasabay ng paghihirap ng Moscow na makakuha ng anumang teritoryo sa labanan sa Ukraine. Sabi ni McGurk, napipilitan si Putin na harapin ang isang estratehikong pagkatalo. Ang mga opensibang digmaan ay sa huli hinuhusgahan hindi batay sa mga guhit sa mapa, kundi kung natupad ba nila ang mga layuning pampolitika kung bakit sila inilunsad sa simula ayon sa kanya. Ang mga layunin ni Putin sa digmaan ng panahon ng pananakop ay kinabibilangan ng ganap na pagpapasakop sa Ukraine, pagpapahina sa NATO bilang isang alyansa, at pagpapanumbalik sa Russia bilang isang nanghibabaw na kapangyarihan sa Eurasia. Lalo nang hindi maabot ng Moscow ang mga layuning iyon. Sa usapin ng ganap na pagpapasakop sa Ukraine, sabi ni McGurk, ang labanan at kinalabasan ng digmaan ay nakatuon na ngayong sa rehiyon ng Donbas sa silangang Ukraine. Nawala ng pagkakataon para sa mga puwersa ng Russia na sakupin ng Kiev ang orihinal na layunin ni Putin. Habang aktibo pa rin ang mga frontline, lampas pa sa Donbas, sa Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporizhia at Kherson Oblast, tama ang pangkalahatang punto. Maliban na lang kung magpapakilos ang Russia ng isang napakalaking reserbang hukbo at magsisimula ng isang malaking bagong opensiba sa pamamagitan ng Belarus, isang pangyayaring parehong binabalaan ni Zelensky at Syrskyi nitong mga nakarang araw, kakaunti ang ebidensya na may kakayahan ng Russia na subukang sakupin ang Kiev. Kaya ba ng Russia na muling may tatagang sarili bilang isang dominanteng kapangyarihan sa Eurasia? Depende kung sinong tatanungin. Sabi ni McGurk, lalong imposible ang ganong posibilidad. Pero sa summit sa Beijing, mukhang hindi nakuha ni na Putin at Xi ang mensaheng yun. Sa summit, pumirma ang dalawa ng deklarasyon sa pagbuo ng multipolar na mundo na pamumunuan ng Russia at China. Nilagdaan ng 47 pahinang dokumento ng pulisya sa Great Hall of the People, kasabay ng humigit kumulang 40 iba pang kasunduang pangkooperasyon. Nanawagan ito ng kaayusang pandigdig na gumagalang sa soberanya, pantay na ugnayan ng mga estado, at tumututol sa paglawak ng mga alyansang militar tulad ng NATO at AUKUS na tinutulad sa batas ng gubat. Inilalagay ng mga leader ang kanilang estratehikong pakikipagtuwang bilang isang modelo para sa mga pangunahing kapangyarihan at bilang panimbang sa tinatawag nilang unilateral at hegemonikong kilos ng Estados Unidos. Pagdating sa pagpapahina ng NATO, may argumento na sa ilang aspeto ay humina nga ang alyansa nitong mga nakaraang panahon. Bagamat malaki ang pagtatalo, kung may kinalaman ba talaga ang Russia dito? Hindi talaga naging malaking tagahanga ng NATO si Trump. Siya at ang mga matataas na opisyal ng kanyang administrasyon, tulad ni na kalihim ng Estado Marco Rubio at kalihim ng digmaan Pete Hegseth, ay nagbigay ng ilang pahayag na kumukwestiyon
sa nakikita nilang labis na ambag ng US sa alyansa. Lalong nainis si Trump dahil ayaw sumali ng mga katuwang ng US sa NATO sa Europa sa sigalot niya laban sa Iran at sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na isinara ng Iran bilang ganti sa pag-atake ng US at Israel. Noong Abril, nagbanta si Trump na babawasan ang papel ng US sa NATO o tuluyang aalis sa alyansa kung hindi tutulong ang mga kasapi sa pagbukas ng strait. Mas malakas ang argumento na lalo pang pinatatag ng pananakop ni Putin sa Ukraine ng alyansa, hindi ito pinahina. Tulad ng isinulat ni McGurk, ang alyansang NATO, sa kabila ng mga rhetorical na batikos mula kay Trump, ay mas malaki ngayon kaysa nung sinalakay ng Russia. Sumali na ang Finland at Sweden sa alyansa, na mas tumatag dahil sa pagtaas ng gasto sa depensa sa mga kabisera sa Europa ng mga bansang kasapi ng NATO. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagkalugi ng Russia, kakaunti lang ang maipagmamalaki ni Putin sa digmaan sa Ukraine. At ayon sa kanya, lumalala pang sitwasyon bawat buwan. Matapos niyang ipaliwanag ng detalyado kung bakit naniniwala siyang mahina ang posisyon ng Russia at kaya't madaling mapasama sa isang hindi pabor na kasunduan sa digmaan, dumiretso na si McGurk sa pinakaubod ng kanyang argumento. Ano ang ibig sabihin nito para sa China at kung paano maaring gamitin ni Trump ito upang pilitin si Putin na pumasok sa isang kasunduan? Inyutos ni Xi sa People's Liberation Army na maghanda para sakupin ng Taiwan pagsapit ang 2027. Ngunit hindi pa nasusubukan sa totoong labanan ang kanyang militar at pinatunayan ng Ukraine na mahirap pabagsakin agad ang isang matibay na tagapagtanggol. Sa susunod na 6 na buwan, susuriin ni Xi ang mga thread na ito at titingnan ang mga kalamangan at kahinaan pagdating sa kanyang pinakapinapangarap na plano para sa Taiwan. Pakiramdam ni McGurk na pagkakataon ito para sa US na palakasin ang pag-iingat ni Xi at idiin pa si Putin. Dapat palakasin ng NATO at suporta sa Ukraine para ipakita kay Putin na wala siyang tsansa at kay Xi na anumang aksyon sa Taiwan ay haharapin ng iisang tugon. Tama ang sinabi niya, layunin ni Trump na tapusin ang digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng diplomatikong kasunduan na posibleng kailanganin ng Ukraine na isuko ang ilang teritoryo kapalit ng mga garantiya sa seguridad. Tama rin ang kanyang obserbasyon na nabigong diplomasya dahil ayaw ng Ukraine na isuko ang mga lupain na naniniwala itong kaya nitong ipagtanggol sa militar, habang naniniwala pa rin ng Russia na kaya nitong sakupin ang mga lupain sa pamamagitan ng lakas militar. Ipinakita niya ang kanyang karanasan bilang negosyador at binanggit na bihirang magtagumpay ang negosasyon kung pareho ang kumpiyansa ng magkabilang panig at pabor ang oras sa kanilang layunin. Dahil pabor na ang sitwasyon sa Ukraine, tingin ni McGurk na hindi na angkop ang mga dating palagay sa deadlock na ito. Ang pangunahing palagay sa likod ng diplomasya ni Trump, batay sa sarili niyang mga pahayag, ay ang Ukraine, bilang mas maliit na kapangyarihan, ay kailangang magbigay ng konsesyon sa negosasyon, o kung hindi, ay matatalo sila sa digmaan sa labanan. Ayon sa kanya, mali na ngayon ang dating kadudadudang palagay. Binibigyan ng bagong realidad sa labanan ng bagong pag-asa ang diplomasya. Mas kumpiyansa na ngayon ang Ukraine sa sarili nitong depensa, at hindi na gaanong umaasa sa mga pangako mula sa Washington para sa kanilang hinaharap na depensa. Ngayon, ang Russia ay nahaharap sa hinaharap na mas dumaraming kaswalti at problemang pang-ekonomiya nang walang pagkakataon para sa tagumpay. Sabi ni McGurk, nagbago ulit ang sitwasyon. Tulad ng inaasahan, halos tumigil ang mga pagsisikap ng US na mamagitan sa kasunduan mula ng simula ng Operation Epic Fury laban sa Iran. Naunawaan namang abala ang US sa mas mahahalagang bagay. Ang huling formal na round ng mga pag-uusap na pinamagitan ng US tungkol sa sigalot ay naganap noong Pebrero. Kaunti lang ang naging aktibidad mula noon, pero maaring magbago na yon sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Yuri Ushakov, pangunahing aide ni Putin, noong Mayo 20 na inaasahang darating sa Russia sa mga susunod na linggo ang mga pangunahing negosyador ng US, kaugnay ng Ukraine na sina Steve Witkoff at si Jared Kushner, manugang ni Trump. Pakiramdam ni McGurk na dapat samantalahin ni Trump ang pagkakataon habang mainit pa ang bakal. Ang pinakamagandang pagkakataon para tapusin ang digmaan na yon ay hindi ang pag-aakalang mahina ang Ukraine gaya ng ginawa ni Trump hanggang ngayon. Dahil humihina ang Russia, may pagkakataon ng pilitin ng kasunduan na pabor sa Ukraine. Kaya dapat itong gamitin ng Washington pagtatapos niya. Ang Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo, sumasaklaw sa 11 time zones, 2 kontinente at 6.6 na milyong-milyang parisukat ng lupa. Mas malaki iyon ng 70% kumpara sa US. Ngunit na yon, bahagi nito na kasing laki ng Australia ay tahimik na nawawala.
hindi dahil sa pagkatalong militar o sa isang pananakop. Umalis ang mga tao at hindi na sila bumabalik. Tungkol ito lahat sa malayong silangang bahagi ng Rusya o mas partikular, ang malayong silangang federal na distrito na sumasaklaw sa 40% ng buong teritoryo ng Rusya. Sa lawak ng lupain na iyon, 8 milyon lang ang tao, bahagyang higit sa 5% ng populasyon ng Rusya. Mas mabilis bumababa ang bilang kaysa dati sa kasaysayan ng makabagong Rusya at mas mabilis pa sa ibang bahagi maliban sa malayong hilaga. Si Vladimir Putin, Pangulo ng Rusya, ay tinawag itong banta sa pambansang seguridad at tama siya. Mahalaga ang rehiyon hindi lang sa likas na yaman, kundi bilang daan ng kalakalan at paglipat ng tao mula silangan. Pero may malaking problema. Kapag kumikilos ang Kremlin, palagi silang nabibigo at tuloy-tuloy ang pagbagsak ng malayong silangan ng Rusya. Nagbubukas ito ng posibilidad ng panibagong paglusob na yun naman mula sa China papasok sa Rusya, isang makasaysayang pagbaligtad sa mga napala ng Imperyong Ruso noong 1860. Hindi na natin kailangang bumalik pa ng ganoon kalayo. Sapat ng balikan ang pagbagsak ng Unyong Sobyet para ipakita ang laki ng nangyayari. Ayon sa senso noong 1989 ang magiging Far Eastern Federal District ay may humigit kumulang 10.35 milyong tao. Ang bilang na yon ay nasa 8.8 milyon. Noong 2025 tinatayang, nasa 7.86 milyon na lang ang populasyon. Iyan ay halos 25% na pagbaba sa 35 taon, pero hindi ipinapakita ng kabuuang bilang kung gaano kalala ang sitwasyon sa ilang rehiyon. Nabawasan ng 68% ang populasyon ng Chukotka, isang liblib na peninsula sa hilagang silangan ng Russia, mula 1,971. Ang Magadan Oblast, dating sentro ng pagkuha ng likas na yaman noong Soviet era, ay nawala ng 63.6%. Ang Kamchatka ay bumaba ng 34.6%. Ipinapakita ng mga numerong ito na halos iniiwan na ang mga nasabing rehiyon at wala nang bumabalik. Sa katunayan, mula nang maupo sa kapangyarihan si Putin, bumaba ang populasyon ng 10% at may ilang estadistika na nagsasabing bababa pa ito ng karagdagang 8% pagsapit ng 2033. 3 beses na itong mas mataas kaysa opisyal na tantiyang ginawa ilang taon lang ang nakalipas at lalo pang bumibilis ang pagbagsak. Mas kaunti na ang populasyon ng rehiyon ngayon kaysa noon kalagitnaan ng dekada 1970. Gumastos ang Soviet ng dekada at malaking yaman para paramihin ang populasyon. Ngunit sa 3 dekada, halos nawala lahat ng iyon. Para maintindihan ito, balikan natin ang sirang modelo ng Soviet na laging ginagaya ng Moscow pero palaging nabibigo. Pinalaki ng USSR ang populasyon sa malayong silangan sa maraming paraan, kabilang ang labis na panunupil. Ang paggawa sa Gulag ang nagtayo ng infrastruktura ng unang Soviet sa malayong silangan, lalo sa hilagang silangan. Pero matapos si Stalin, umasa ang modelo sa positibong insentibo. Mas mataas ng 50% hanggang doble ang sahod sa rehiyon kumpara sa pambansang average. Ang mga manggagawang pumunta sa silangan ay may garantisadong karapatang magkaroon ng pabahay sa kanilang rehiyon na mahalaga sa Soviet na sistema ng pabahay. Ang naipong-ipon mula sa mas mataas na sahod at relatibong mababang gastusin sa pamumuhay ang dahilan kung bakit itinuring ang malayong silangan bilang pansamantalang sakripisyo na may tiyak na gantimpala sa hinaharap. Sa kanluran, mas madali ang buhay dahil sa mataas na populasyon, mas magandang infrastruktura at kanais-nais na klima. Kaya gumana ang sistemang yon kahit may mga hadlang. Ang Estado ang nagbigay ng insentibo, kontrol sa institusyonal na garantiya at pondo sa infrastrukturang panlipunan na nagpagaan sa mahihirap na kalagayan. Positibo ang netong migrasyon sa rehiyon hanggang huling dekada 80, ngunit bumagsak ang Unyong Sobyet at halos biglang nawala ang mga pundasyong garantiya. Ang mga manggagawa sa silangan ay nawalan ng garantisadong pabahay pag-uwi at nabura ang ipon nila dahil sa implasyon at pagbagsak ng sistema ng pananalapi. Ang makatwirang tugon ay umalis agad habang posible pa ang pag-alis at iyon mismo ang ginawa nila. Noong 1970, isa unang beses sa kasaysayan ng Soviet o Rusya na mas marami ang umalis sa malayong silangan kaysa sa natural na paglago, ngunit nagpatuloy pa rin ang paglikas. Mas mahirap baliktarin ang sitwasyon dahil iba na ang mga dahilan ng pag-alis ng mga tao ngayon kumpara noong 1971. Dati, ito'y dahil sa pagbagsak ng institusyon at kaguluhang pinansyal. Ngayon, makatuwiran ang kalkulasyon ng gastos at benepisyo dahil mahal, mahirap, delikado ang buhay sa malayong silangan ng Rusya at hindi rin maganda ang gantimpala kumpara sa iba. Lalo pa itong lumalala. Magsimula tayo sa usapin ng kita.
Noong kalagitnaan ng dekada 90, ang sahod sa malayong silangan ay may tunay na kalamangan kumpara sa pambansang average, karaniwang mga 71% na mas mataas. Dahil sa mga coefficient at allowance mula Soviet era na bahagyang nanatili, pagsapit ng huling bahagi ng dekada 2000 at 10 bumaba na lang sa 18% ang kalamangan. Gayon din, mas mataas pa rin ang gastos ng pamumuhay sa rehiyon kaysa sa kanlurang Rusya. 25 hanggang 30% ang taas ng presyo sa mga mas madaling puntahan na lungsod sa timog, gaya ng Khabarovsk at Vladivostok. Sa Kamchatka at Sakhalin, tumaas ng 40-60%, habang 80-100% naman ang taas sa Chukotka. Simple lang ang math. Kaunti lang ang dagdag sa kita mo, pero mas malaki ang dagdag sa gastos mo. Lumit ang agwat sa halaga ng sahod mo sa malayong silangan kumpara sa magiging halaga nito sa Novosibirsk o Moscow. Dagdag pa, may usapin pa ng kalidad ng buhay. Ang inaasahang haba ng buhay sa malayong silangan ay 2 hanggang 3 taon na mas mababa kaysa pambansang average na hindi rin naman kahanga-hanga. Mas mataas din ang antas ng krimen kumpara sa ibang bahagi ng Russia. Ang antas ng kahirapan ay nasa 15.7% sa FEFD kumpara sa 12.6% sa buong bansa. Ang serbisyong pangkalusugan ay nakatuon na lang sa malalaking lugar, kaya't hirap nang maabot ito ng marami sa rehiyon. Pagsapit ng 2015, bumaba na sa 25-30% ang bilang ng estudyante sa subrehiyon kumpara noong 1,970. Sinagot ng sistema ito sa pagsasara ng mga paaralan, kaya mas maraming pamilya ang umalis at nagdulot ng paulit-ulit na siklong lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Kaya ang mga nagdadalawang isip at kayang umalis ay pinipiling subukan ng kapalaran sa ibang lugar kapag lumalala ang sitwasyon. Karaniwang mas matatanda, mas mahirap at umaasa sa tulong ng gobyerno ang mga taong nananatili. Dahil dito, lumiit ang tax base at napupunta ang lokal na pondo sa healthcare at social services para sa matatanda, imbes na sa edukasyon at pagpapaunlad ng kabataan. Paulit-ulit, ginagaya ng bagong henerasyon ng kabataan ang desisyon ng nauna, kaya nauuwi sa parehong resulta na mas lumalala pa. Ayon sa nabanggit, alam ng Moscow ang problema at tinukoy na banta sa pambansang seguridad ni Putin ito sa loob ng maraming taon. Naglunsad na ng mga programa ang Russia para ayusin iyon, pero wala pa rin gumagana hanggang ngayon. Ang programang pangkaunlaran ng Soviet para sa malayong silangan ay unang naisulat noong 1987. Nirebisa, in-update, pinalitan ng pangalan, at inilunsad muli ito noong 1996, 2002 at 2015 kabilang ang institusyonal na inobasyon gaya ng Advanced Development Territories, Vladivostok Freeport, libreng pamimigay ng lupa, pribilehiyong taripa sa enerhiya, at subsidized na pamasahe sa eroplano. Nagtapos ito sa pulong ng ministry noong Abril 2026 ukol sa estratehiya ng patakarang demografiko ng malayong silangan. Sa huli, 30 taon ng programa ay nauwi rin sa parehong issue. Hindi na gumagana ang modelo ayon sa ulat ng mga mananaliksik mula sa Economic Research Institute ng Russian Academy of Sciences. Noong 2020, 15 taon bago ang huling bugso ng mga insentibo, ang Free Land Program ay perpektong halimbawa kung bakit hindi gumagana ang sistema. Nag-alok ang Kremlin ng mga ektaryang lupa sa mga residente sa malayong silangan ng libre. Ang problema ay karamihan sa mga lupang inialok ay walang mga kalsadang nag-uugnay dito kahit saan. Walang access sa tren at walang anumang infrastruktura para gawin itong magagamit o matitirhan. Pagkatapos ay may usapin pa ng sahod. Madalas magtaas ng sahod ang Rusya sa ilang manggagawa, ngunit laging nauhuli itong ibigay ng Moscow, kaya dapat din namang taasan pa ang sahod ng mga manggagawa. Ngunit nauwi ito sa pagkaantala o kanselasyon, kaya hindi na rin tiyak kung nagkaroon ng pagtaas ng sahod. Nagkaroon ng malalaking plano tulad ng pagtatayo ng mga bagong lungsod na may 1 milyong residente para palakasin at panatilihin ang populasyon sa malayong silangan. Hindi ito lumampas sa pag-aanunsyo dahil walang pondo para magtayo ng buong lungsod, kahit pa magkaroon ng pondo. Nawala ito ng salakay ng Rusya ang Ukraine noong 2022 at ginamit ang mga yaman para sa digmaang inaakalang tatagal lang ng 10 araw. Sa katunayan, naapektuhan ng digmaan ng malayong silangan sa maraming aspeto. Ang pinakadirektang epekto ay ang mobilisasyon. Simula noong kinuha ng kampanya sa Ukraine ang maraming tao mula sa mga rehiyong kulang sa manggagawa, kabilang ang malayong silangan na labis na apektuhan.
Ang mga kalalakihang nasa edad ng pagtatrabaho ang pinakakailangan para mapanatili ang anumang uri ng aktibidad pang-ekonomiya sa isang rehiyon na hirap ng makahanap ng sapat na manggagawa. Gayunpaman, sila ay tinawag sa serbisyo militar, napatay, nasugatan o tumakas para makaiwas sa sapilitang pagpapatala sa militar. Nilumpo rin ng digmaan ang budget dahil inuuna na ng Russia ang gastusin sa depensa, kaya napabayaan ng iba, lalo na ang infrastruktura. Hindi na itatayo ang mga kalsada at natigil na rin ang mga proyektong pagpapalawak ng riles na tinalakay ng mga tagaplano ng Russia noong 2023. Unti-unting nasisira ang mga rutang panghimpapawid na nadurugtong sa magkakahiwalay na komunidad sa malayong silangan, sa isa't isa at sa mga kanlurang rehiyon ng Russia. Dahil sa mga parusa na naghiwalay sa industriya ng abyasyon ng Russia mula sa mga piyesa at kadalubasaan mula sa kanluran, noong huling 2023 iminungkahi ng Russia na gumawa ng 1,000 eroplano para sa lokal at internasyonal na biyahe pagsapit ng 2030. Pagsapit ng 2025, 13 lang ang nagawang eroplano at tahimik na isinantabi ang plano. Ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng malayong silangan ay ang unti-unting pagbabago rito ng mga bansang kalapit ng Russia. Paalala, kung gusto ninyong makapanood ng ganitong pagsusuri, mag-subscribe sa Military Show. Araw-araw kaming nagpo-post ng mga video tungkol sa geopolitika at digmaan para alam ninyo ang mga balita. Balik tayo sa malayong silangan. Matagal nang kumapasok ang China rito at lalo pang pinabilis ng husto ng digmaan sa Ukraine ang prosesong ito. Ngayon, mas kailangan ng Moscow ang Beijing kaysa baliktad at ramdam ang epekto nito sa malayong silangan. Sa 2025, inaasahang aabot sa halos 1 trilyong rubles o mga $13.5 bilyong ang pamumuhunan ng China sa Far Eastern Federal District. Ang dami ng kalakalan sa pagitan ng teritoryo ng Khabarovsk at China ay tumaas ng 5.5 milyong tonelada noong 2024 at nadagdagan pa ito ng 36% sa unang 6 na buwan pa lang ng 2025. Sa madaling salita, kontrolado na ng China ang ekonomiya ng Far East at ibinabaling sa sarili nito ang kalakalang dapat sanay sa loob ng federasyon umiikot. Mas mahalaga pa rito ang populasyon. Humigit kumulang 250 milyong Chino na ang nakatira sa pagitan ng Vladivostok at Ural at patuloy pang dumarami ang bilang. Pinadali ito ng mga kasunduang walang visa at pribilehiyong access sa Advanced Development Territories ng Russia, mga economic zone ng Moscow para sa pamumuhunan at pagpapanatili ng populasyon. Mas naging epektibo ito sa pag-akit ng mga manggagawang Chino kaysa pagpapanatili sa mga manggagawang Ruso. Inyulat ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine na sa ilang lungsod at lokalidad sa malayong silangan may mga enclave na halos walang manggagawang Ruso. At tandaan, ang mga Ruso na talagang nakatira sa malayong silangan ay hindi naman talaga nagmula sa malayong silangan. Hindi sila minorya na sanay sa Siberia, kundi inilipat doon ng Unyong Sobyet kapalit ng pangakong mas malaking kita. Mas kahawig ng kanlurang Rusya ang kanilang kultura kaysa sa mga katutubo. At mas malapit ang populasyong iyon sa Mongolia o China. Pero hindi ibig sabihin na mas bukas sila sa bagong imigrante. Maaring pareho rin ang interes ng pamahalaan ng China. Tandaan, bago ang 1,800 at 60 kabilang ang Outer Manchuria sa Qing, China at hindi ito nakakalimutan ng China. Noong mga nakaraang taon, tinawag ng China ang mga lungsod ng Rusya sa rehiyon sa dati nilang mga pangalang Chino. Hindi ibig sabihin nito na bigla na lang lulusob ang China para bawiin ang mga teritoryong nawala sa kanila mahigit 150 taon ang nakalipas. Pero baka hindi na rin kailangan pang sakupin dahil ang lokal na populasyon ay nahihirapan na dahil sa mga patakarang pang-ekonomiya ng Rusya at hindi patas na pagtrato pagdating sa mobilisasyon at mga interes sa panahon ng digmaan. Para labanan ito, nagpasya ang Rusya na gumamit ng taktikang di pangkaraniwan at posibleng magpahamak sa sarili. Pinalitan nila ang mga Ruso ng ibang uri ng silangang Asyano. Para mapunan ang kakulangan sa manggagawa sa malayong silangan, lumapit ang Moscow sa Pyongyang. Simple lang ang kasunduan. Mahigit 15,000 manggagawang hilagang Koreano ang opisyal na dumating sa Rusya noong 2024 at unang bahagi ng 2025. Karamihan ay sa malayong silangan dahil doon sila kailangan at iyon din ang pinakamalapit sa kanilang bansa. Ayon sa Tantia, abot sa 50,000 ang bilang pagsapit ng katapusan ng 2025 at ang mga kumpanyang Ruso sa rehiyon ay nagsumite na ng kahilingan para sa 100 at 53,000 dagdag na kontrata ng manggagawang North Korean. Hindi rin bumababa ang demand at maraming North Korean ang naglalarawan sa kanilang kontrata na parang pagkaalipin.
18 oras na trabaho bawat araw at 2 araw lang na pahinga kada taon. Ang estruktura ng kasunduan ay nagsasabi na ng lahat tungkol sa kung sino ang nakikinabang. Ang mga manggagawang North Korean ay tumatanggap ng sahod na halos kapantay lang ng pinakamababang antas na pinapayagan sa ilalim ng anumang kontraktual na kasunduan. Ang sobrang binabayad ng mga kumpanyang Russian kumpara sa aktual na natatanggap ng manggagawa ay napupunta sa Pyongyang, isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng dayuhang salapi ng rehimen ni Kim Jong-un. Isa ito sa dahilan kaya nais ng North Korea panatilihin ang kasunduan sa kasalukuyang kondisyon at walang insentibo para mag-renegotiate pabor sa Moscow. Ang resulta nito ay 2 bansang may armas nuklear ang sabay na nagpapalakas ng kanilang presensya sa teritoryo ng Russia gamit ang magkaibang paraan pero parehong nakakamit ang parehong estratehikong layunin. Isang lumalalim na presensya sa rehiyong hindi kayang punuan ng tauhan, pondohan o pamahalaan ng sapat ng Moscow gamit lamang ang sarili nitong populasyon. Inilarawan ito ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine bilang pagbabayad ng Moscow para sa digmaan gamit ang sarili nitong teritoryo. Isa na namang sugal para subukang manalo sa digmaan at makamit ang kahit anong antas ng panloob na katatagan na si Putin mismo ang sumira sa pamamagitan ng kanyang mga hakbang. May isa pang aspeto rito na halos di napapansin sa kanluran. Marahil dahil matindi ito at dahil nasa maadang yugto pa lang. Ang mga pampolitikang epekto sa loob ng Rusya ng pagbagsak ng populasyon sa malayong silangan. Habang umaalis ang mga etnikong Ruso, nagbabago ang demograpikong komposisyon ng rehiyon. Sa ilang lungsod sa malayong silangan, halos kasinlaki na ng mga Ruso ang pinagsamang populasyon ng Chino at Uzbek. Nagsimulang pag-usapan ng mga aktivistang Ruso, kabilang ang ilang may organisadong plataporma, ang ideya ng malayang Siberia at minsan ay tinatawag pa itong United States of Siberia. Nagsimula itong art movement na naging political at cultural identity. Hanggang ngayon, nasa gilid pa rin ng lipunan ang ganitong usapin, pero tingnan din ang mas malawak na konteksto. Sa loob ng 25 taon, sinikap ni Putin pigilan ang anumang pambansang pagkakakilanlan na hindi inuuna ang Russia, kabilang ang pagpapahina ng kalayaan ng dating mga estado ng Soviet para mapanatili silang konektado sa federasyon. Ang katotohanang may isa na namang posibleng separatist movement sa pagkakataong ito ay para sa isang rehiyon kung saan pinakamababa ang tsansa ng Moscow na makialam dahil sa layo at kakulangan ng mga institusyon at infrastruktura ay nangangahulugan na ang panloob na politika ng Russia ay nasa bingit ng pagbagsak. Kasalukuyang kumikilos ang mga aktivista mula sa ibang bansa dahil kabilang sila sa mga unang umalis sa Russia na magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ngunit kung magpakita ng kahit anong senyales ng kahinaan ng gobyerno ni Putin, maaaring magsimulang makita ng mga lokal na mamamayan ang totoong nangyayari sa likod ng propaganda na pinopondohan ng Estado at sumama sa kilusan. Kaya natitira sa atin ang isang lugar na kasinlaki ng ilan sa pinakamalalaking bansa sa mundo na may pinakamalalaking reserba ng kahoy, isda, rare earth elements, diamante, ginto at hydrocarbon. Katabi ng China, Japan, North Korea at halos katapat ng Alaska sa kabila ng Bering Strait. Mukhang hindi na mapapaniwala ni Putin ang mga Ruso na manatili at napapalitan na ng mga Chino o Koreano ang mga katutubo. Sa susunod na siglo, mas magiging mahalaga ang hindi pa nagagamit na likas na yaman at ang epekto nito sa geopolitika dahil sa kalapitan sa makapangyarihang bansa. Ang tanong ay sino talaga ang naroon, nagpapatakbo ng ekonomiya, naninirahan sa mga bayan, kumukuha ng likas na yaman at nagdedesisyon kung kaninong interes ang pinaglilingkuran. Ipinapakita ng Moscow ang lakas bilang makapangyarihang bansa, pinatitibay ang kontrol sa mga kalapit na teritoryo, lumalaban sa kanluran at nagpapamalas ng puwersa sa Ukraine at iba pa. Pero hindi nito kayang mapanatili ang sariling teritoryo batay sa pinakapangunahing sukatan, ang pananatili ng sarili nitong mga tao roon. Hindi agad mawawala sa Russia ang malayong silangan at wala ring pag-aalsang magaganap para humiwalay ito sa federasyon sa malapit na hinaharap. Huwag magkamali, unti-unting lumilipat ang malayong silangan ng Russia mula sa dominasyong demograpiko ng mga Ruso tungo sa ibang kalagayan. Ngunit walang nalalapit na pagbabago sa mga hangganan. Ang mga puwersang sanhi ng pagbagsak ng populasyon ay siya ring dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya at nagpapalakas pa sa isa't isa. Unti-unting nagbabago ang aktual na sitwasyon sa lugar kung sino ang nakatira, nagtatrabaho, nagtatayo at nakikinabang sa yaman doon, gaya na nangyayari sa mga dekada. Malaki ang ipinag-iba ng takbo ng digmaan ng Rusya at Ukraine. Sa kabila ng lahat, napahina at napahirapan ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking puwersang militar sa mundo kahit nagsimula silang pinakamahinang panig. Maraming military analyst ang nagsasabing posibleng mapigilan ng Ukraine ang tagumpay ng Rusya.
kahit nagpapatuloy ang digmaan at tuloy ang estratehiya ng Moscow na pag-ubos ng kalaban. Si Ben Hodges, isang retiradong opisyal ng US Army, ay nagsilbi bilang Commanding General ng US Army Europe at naging senior mentor ng NATO sa logistics. Si Hodges ay may dekadang karanasan sa militar at pihasa sa mga taktika, estratehiya at dinamika ng makabagong labanan. Kapag nagsasalita siya, nakikinig ang mga tao at marami na siyang nasabi tungkol sa digmaan sa Ukraine. Isa siya sa pinaka-vocal na naniniwalang posible ang tagumpay ng Ukraine mula pa sa simula ng digmaan. Noong Setyembre 2022 halimbawa, habang karamihan sa mga media sa mundo ay kumbinsido na hindi kakayaning labanan ng Ukraine ang Russia dahil sa sobrang pera, lakas at tauhan ng huli. Sumulat si Hodges ng op-ed sa Telegraph na pinamagatang maghanda para sa mismong Russia na maghiwa-hiwalay. Iginit niya na hindi lang matatalo ang Russia sa digmaan, kundi babagsak din ang buong Russian Federation sa mga susunod na pangyayari. Madalas niyang tuligsain ang mga pagkukulang ng pamahalaang Ruso at matindi ang batikos niya kay Putin. Bagamat nagbago ang digmaan, mula sa mekanisadong pag-atake patungo sa paggamit ng drone, nagkaroon ng iba't ibang dinamika sa paglipas ng panahon. Nanatili si Hodges sa kanyang pananaw na hindi kayang magwagi at hindi magwawagi ang Russia. Habang lumilipas ang panahon, ang mas malawak na pagsusuri ni Hodges sa digmaan ay umani ng pagsang-ayon mula sa paraming analista. Noong 2026, pinanatili niya ang pananaw na iyon at ibinahagi ang mga bagong opinyon tungkol sa labanan sa isang panayam sa Decoding Geopolitics podcast kasama si Dominic Pressel noong Mayo. Sa kanyang pambungad na pananalita sa panayam na iyon, sinabi ni Hodges, malinaw na ang momentum ay lumipat na sa panig ng Ukraine. Hindi ibig sabihin nito na malapit nang manalo ang Ukraine o kung ano paman. Pero sa tingin ko ay lalong nagiging malinaw na walang paraan para talagang matalo ng Russia ang Ukraine. Nang tanungin siya na magpaliwanag pa, tinalakay ni Hodges ang 5 pangunahing dahilan kung bakit ito nangyari at tatalakayin natin ang bawat isa sa mga iyon ng detalyado. Ang una ay ang mga casualty kung saan malinaw na sinabi ni Hodges, ang momentum ay nagbago dahil sa napakalaking casualty na naidulot ng Ukraine sa Russia. Sa unang pagkakataon, mas marami na ngayon ang casualty kaysa sa naidaragdag ng Rusya sa hukbo. Pinapatunayan ito ng datos at ang opisyal na mga bilang ay nakakatakot basahin mula sa pananaw ng Kremlin kung saan iniulat na 352,000 sundalong Ruso ang napatay sa digmaan laban sa Ukraine mula noong nagsimula ito hanggang sa pagtatapos ng 2025. Inihayag ng mga ipinatapong media ng Russia na Meduza at Mediazona ang bilang na iyon noong Mayo 2026 kasabay ng taunang parada militar ng Russia bilang pagdiriwang ng tagumpay laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandigdig. Upang kalkulahin ang mga kaswalti ng bansa, nakipagtulungan ang Mediazona sa BBC Russian Service upang buuin ang isang malawak na database ng mga kumpirmadong pagkamatay ng mga sundalo gamit ang iba't ibang mapagkukunan tulad ng mga post sa social media at opisyal na tala ng pamana upang makatulong sa kanila. May 218,000 kumpirmadong pangalan ng mga sundalong Ruso na napatay sa Ukraine sa database na iyon. Para makuha ang tantiyang 352,000, sinuri ng Mediazona at Meduza ang labis na pagkamatay ng mas batang kalalakihan sa mga talaan ng pamana. Tama ang kanilang tantya dahil pareho rin ang bilang ng ibang organisasyong nagbabalita tungkol sa digmaan. Halimbawa, ang Center for Strategic and International Studies o CSIS na isang think tank na nakabase sa Washington ay nagsabi noong Enero na humigit kumulang 325,000 sundalong Ruso, dagdag pa ang 140,000 taga-Ukraine ang malamang na napatay na sa digmaan pagsapit ng katapusan ng 2025. Hindi kabilang dito ang mga casualty noong 2026 kung saan iniulat na 10,000 karagdagang Ruso ang napatay sa harapan at marami pang iba ang nasugatan. Hindi kasama rito ang mga namatay na dayuhang mandirigma at sundalong lumalaban para sa Rusya sa mga milisya sa sinakop na teritoryo ng Ukraine. Kaya malamang na mas malaki pa ang mga pagkawala sa panig ng Kremlin. Maaring ito ang dahilan kung bakit ginagawa ng Rusya ang lahat para itago ang anumang impormasyon tungkol sa bilang ng kanilang mga nasawi. Minsan ay binubura pa ang datos mula sa mga pampublikong talaan o nilalabo ang mga satellite na larawan ng mga sementeryong militar para hindi malaman ng mga grupong pananaliksik sa Rusya at publiko ang lawak ng mga pagkawala ng bansa. Pero hindi rin kayang itago ng Kremlin ang totoo magpakailanman.
Kahit pinagbawalan ang mga app, VPN at koneksyon ng mga Ruso sa labas, patuloy pa ring lumalabas ang katotohanan sa maraming ulat ng media. Mas malaki ang kaswalti ng Rusya kaysa Ukraine at patuloy silang nagpapadala ng sundalo. Umaasang ang dahas at lakas ay magdadala ng tagumpay. Matagal silang nakakalusot rito, pero ayon kay Hodges, nauubos na ngayon ang reserbang tauhan ng Rusya. Noong Mayo 2026 lumabas sa datos na mas maraming nalagas na puwersa ng Kremlin kaysa sa nare-recruit nila sa 5 magkakasunod na buwan. Para maging mas eksakto, tinatayang ng puwersa ng Ukraine para sa mga unmanned systems na nakapag-recruit ang Rusya ng humigit kumulang 148,000 at 400 katao mula Disyembre 2025 hanggang Abril 2026. Sa parehong panahon, nadala ito ng 156,735 na kumpirmadong kaswalti, kung saan noong Marso at Abril ay umabot sa humigit kumulang 34,000 ang galagas bawat buwan. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil hindi na kayang mabuhay ng Rusya sa doktrina ng basta itinuturing pambala ang sundalo at umaasa sa walang katapusang recruit na papalit sa kanila. Hindi na lumalaki o nananatili sa parehong laki ang kanilang hukbo. Unti-unti na itong lumiit kada buwan na lumilipas. Habang lumiit ito, humina rin at mas dumami ang oportunidad para sa Ukraine. Tinasan na ng mga commander ng Kyiv ang kanilang mga target, layuning makapatay ng hanggang 50,000 sundalong Ruso kada buwan sa katapusan ng 2026. Kung malapit sila sa target, malaking tagumpay na yon dahil hindi nakakabawi ang Russia sa pagkawala ng 30 hanggang 35,000 sundalo bawat buwan. Kaya, imposibleng kayanin nila ang pagkawala ng 40,000 o higit pa. Tila na pipilitan na ang bansa gumamit ng mas desperadong hakbang para mapataas ang pagre-recruit, mula blackmail, propaganda, hanggang mapanlinlang na marketing para lukohin ang mga estudyante na mag-sign up bilang drone operator bago ipadala sa mapanganib na harapan. Ngunit hindi ito gumagana. Hindi umayon sa gusto ng Kremlin ang mga numero. Dumarami ang sugatan at namamatay habang hindi gumagalaw ang pagre-recruit, dahilan ng lalong paghina nila sa labanan. Ito ang ikalawang dahilan ni Hodges kung bakit bumabagsak ang Russia at umaangat ang Ukraine. Wala nang makabuluhang pag-usad ang kwersa ng Russia sa lupa sa ilang buwan. Kasabay ng mga nasawi, isa sa pinakamahalagang sukatan para masukat ang tagumpay ng isang kampanyang militar, lalo na kung ito ay pananakop o pagtatangkang sakupin ng ibang bansa, ay ang teritoryo. Kapag ang mananakop ay patuloy nakakasakop ng malaking teritoryo araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan, tagumpay ito. Kapag napapanatili ng depensa ang posisyon at napapabagal ang pag-usad ng kalaban o nababawi ang nawalang teritoryo, madalas ay palatandaan ito ng pagkabigo ng mga mananakop. Tulad ng binanggit ni Hodges at Pressel sa panayam, bumagal ang pag-usad ng mga Ruso sa maraming lugar noong 2025 at halos tuluyang huminto noong unang bahagi ng 2026. Sa ilang buwan na yung taon, nakaranas ng netong pagkawala ng teritoryo ang Russia dahil mas maraming nabawi ang Ukraine kaysa sa nawala sa kanila. Sabi ni Hodges, isa sa mga dahilan ay ang malakihang pag-develop ng Ukraine ng mga drone at kakayahan nilang matuntun ang silumang Rusong mahuling lantad sa bukas na lugar. Ipinaliwanag niya kung paano epektibong lumika ang Ukraine ng mga kill zone sa frontline, mga lugar na hindi mapasok ng mga tropang Ruso at hindi makapagtipon ng malalaking puwersa ang mga komander ng Kremlin para makamit ang mga pag-usad na kailangan nila. Sa halip, ang kanilang maliliit na assault squad ay paulit-ulit lang na nalilipol. Ayon sa ulat, pinag-aaralan ng Kremlin ang iba't ibang taktika gaya ng pagpapadala ng mas maliliit na squad para makapasok sa mga posisyon ng Ukraine. Pero duda si Hodges kung sapat ito para makaapekto ng malaki sa digmaan. Lalo na kapag isinama pa ang 3 pang karagdagang dahilan na binanggit niya para sa pagbabago ng takbo ng digmaan ngayon. Bago natin talakay ng iba pang dahilan, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang The Military Show. Ipaliwanag kung paano gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka dito, mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod. Tinukoy din ni Lieutenant General Hodges ang estratehikong intelihensya ng Ukraine bilang malaking dahilan ng pagbabago ng digmaan. Nagbago ang momentum dahil tila may teorya ng tagumpay ang Ukraine
na nakabatay sa pagsera ng kakayahan ng Russia sa pag-export ng langis at gas. May sapat na silang mga sandatang pangmalayuan at may mataas na katumpakan para tamaan ang mga refinery na lampas 1,000 kilometro sa loob ng Russia. Ayon kay Hodges, halos linggo-linggo nang may ulat ng pagsabog at sunog sa Russian oil refinery o pasilidad ng enerhiya dahil sa Ukrainian drone at missile attacks. Lahat ng ito ay bahagi ng matagal ng estratehiya ng Kiev sa loob ng ilang taon. Pero talagang lumakas noong 2025 at tuloy-tuloy hanggang 2026 kung kailan ang mga pag-atake sa mga refinery, pipeline, processing plant, terminal at iba pang mahahalagang pasilidad ng langis at gas ay labis na dumami. Simple lang ang lohika ng mga pag-atake. Gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar ang Russia sa digmaan at umaasa sa industriya ng langis para pundohan ito. Ang langis ang gulugod ng ekonomiya ng Russia. Ito ang dahilan kung bakit nagawang ipagpatuloy ni Putin ang digmaan ng ganito katagal. Sa kabila ng parusa mula sa kanluran, patuloy pa ring nagbebenta ang Kremlin ng napakaraming langis at gas sa mga bansang gaya ng India at China na nagbibigay ng bilyong kita para pondohan ang kanilang procurement, produksyon at recruitment. Kaya, ang susi sa pagtatapos ng digmaan ay hindi ang pagpatay sa bawat sundalong Ruso o pagsabog sa bawat tangke ng Russia. Dapat tamaan ang pinagmumulan at tigilan ang daloy ng pera papunta sa kaban ng Moscow. Para magawa yon, kailangan lang ng Ukraine na hanapin at sirain ang pangunahing pasilidad ng langis ng kalaban. Sa simula ng digmaan, wala pa itong kakayahan para gawin yon at nakatuon ito sa pagtatanggol ng teritoryo at pagpigil sa pag-atake ng mga Ruso. Ngayon, mas maganda na ang mga drone, mas malakas ang mga misil, mas marami silang impormasyon at mas makapangyarihan ang mga armas ng Ukraine kaysa dati. Kaya nitong tukuyin at tamaan ng eksakto ang mga refinery ng Russia. Naiipon ang epekto ng mga pag-atake. Bawat nasusunog na tangke ng gasolina ay tagumpay ng Kyiv at pagkatalo ng Moscow. Bawat sunog, pagsabog at pagtigil ng operasyon ay mahalaga sa laban. Dahil kapag lumiit ang pera ng Russia, mas mahirap nilang ipagpatuloy ang digmaan. Ayon kay Hodges, kung ipagpapatuloy ito ng mga taga-Ukraine, mahihirapan ang Russia na tustusan ng digmaan sa hinaharap. At habang naghihirap ang Russia, yumayaman naman ang Ukraine na siyang nagdadala sa atin sa ika-4 na mahalagang punto na binigyang diin ni Ben Hodges, ang napakalaking suportang pinansyal na ibinibigay sa Kyiv mula sa mga kaalyado nito sa kanluran. Habang ibinabahagi niya ang kanyang pananaw na hindi magiging bahagi ng solusyon ng Estados Unidos para sa Ukraine, natutuwa si Hodges sa katotohanang gumagawa naman ng paraan ang Europa. Nagigising na ang natitirang bahagi ng Europa at napagtatanto nilang mas kailangan nila ang Ukraine kaysa sa kailangan sila ng Ukraine at na ang pinakamabisang paraan para mapigilan ang Russia na sakupin ang natitirang bahagi ng Europa ay tulungan ng Ukraine na talunin ang Russia. Dagdag pa niya, namungguna ang Alemanya rito pero nagsisimula na ring tumulong ang ibang bansa at nagbibigay ng abot ng makakaya para suportahan ang Ukraine. Binanggit ni Hodges ang pagkatalo sa politika ni dating punong ministro ng Hungary, Viktor Orbán. Isang lalaki na matagal nang itinuturing na tao ni Putin sa loob ng NATO at European Union, laging nakikialam, gumugulo at nagpapabagal sa mga pagsisikap ng Europa na tulungan ang Ukraine sa abot ng kanyang makakaya. Dahil kay Orbán halimbawa, inabot ang ilang buwan bago tuluyang naaprubahan ang 90 bilyong euro na pautang para sa Ukraine. Ngayon, dahil wala na si Orbán at mas maka-Europa na punong ministro na ang kumalit, malaya nang dumadaloy ang pera papunta sa Ukraine na malaking tulong sa industriya ng depensa ng bansa. Habang ginagamit nito ang mga kalamangan at sinasamantala ang kahinaan ng Russia, naghahanda rin ito sa susunod na tag-init na opensiba ng Moscow laban sa kanila. Pinanggit ni Hodges na hindi ginagawa ng mga bansang Europeo ang lahat ng ito dahil sa kawanggawa, kundi para sa kapakanan ng mga Europeo at sa mismong pag-iral ng Europa, gaya ng pagkakakilala natin dito. Gaya ng sinabi niya, ang mga pagpipilian mo ay bumagsak ang Ukraine. Pagkatapos ay nasa pintuan mo na ang mga Ruso o tutulungan mo ang Ukraine sa pinansyal at material na paraan at tutulungan pigilan ang mga barko ng Shadow Fleet na nagdadala ng langis ng Russia. Lahat ng mga bagay na ito. Dapat gawin ito ng Europa para sa sarili nilang kapakanan. Kung mangyari ito, mas mahihirapan ng Russia ipagpatuloy ang digmaan. Sa huli, binigyang diin ng dating kumander ng United States Army Europe ang pag-unlad ng industriya ng depensa ng Ukraine bilang mahalagang bahagi ng palaisipan. Sa tingin ko, malaki na ang pag-unlad ng industriya ng depensa ng Ukraine at kaya na nilang gumawa ng mas maraming kailangan nila kaysa dati.
Napansin niya na ito marahil ang dahilan kung bakit mas kaunti na ang mga ulat na yon tungkol sa pagkaubos ng artilyereya o bala ng Ukraine. Halimbawa, dahil kaya na nilang gumawa ng malaking bahagi ng mga bala na kailangan nila sa loob ng kanilang bansa. Naipatupad din nila ang maraming makabagong proyekto. Kasama rito ang Flamingo at Long Neptune na misil at 12 ng bagong nakamamatay na drone na ipinapadala sa frontline. Dahil sa daan-daang bagong kumpanyang depensa na lumitaw sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Malayo na ang narating ng industriya ng depensa ng Ukraine kumpara sa ilang taon na ang nakalipas. Sa katunayan, noong 2022, halos hindi pa napapansin ang Ukraine pagdating sa pag-unlad at produksyon ng militar. Ngayon, isa na itong nangungunang puwersang militar sa mundo at maraming bansa ang pumipila para bumili ng drone at defense system ng Ukraine at mag-invest sa mga kontratista nito. Kahit na naharap ang Ukraine sa mga hamon tulad ng kakulangan sa tauhan o limitadong padala ng mahahalagang air defense system mula sa mga kaalyado nitong kanduranin, ang industriya ng depensa nito ay nakaangkop ng ayos at ang mga kumander nito ay natukoy at naipatupad ang pinaka-epektibong mga solusyon. Ang militar ng bansa ay lalo pang umaasa ngayon sa mga drone halimbawa. Ngayon, gumagamit na ito ng mga drone para protektahan ang unahan, alisin ang Russian Assault Squad at bawasan ang kaswalti kahit sa matitinding labanan. Sa hinaharap, iniisip ni Hodges ang isang haka-hakang sitwasyon kung saan maaaring ipagpatuloy ng Ukraine ang pagpapalawak at inobasyon ng kanilang kakayahang militar na posibleng mas umasa pa sa artificial intelligence. Upang makabuo ng buong batalyon ng mga tropa na protektado ng mga swarm ng drone na magpapahintulot sa kanila na sumugod sa mga posisyon ng Russia at mabawi pa ang mas maraming nawalang teritoryo. Lahat ng yan ay theoretical pa lamang sa ngayon. Ngunit sa ngayon, tunay na nararanasan ng Russia ang mga totoong epekto ng lahat ng binanggit ni Hodges, mula sa lumolubong bilang ng mga kaswalti hanggang sa nasusunog nitong mga infrastruktura ng langis. Ang simple at hindi maiwasang resulta ng lahat ng magkakaibang ngunit parehong mahalagang salik na ito ay nawawalan ng momentum ang Russia at natatalo sa digmaang ito. Hindi na kayang itago ni Putin ang katotohanan iyon dahil pati ang kanyang mga pinakamatinding taga-suporta ay nagsisimula ng tumalikod sa kanya. Ayon kay Hodges, parami ang mga Ruso, kabilang ang mga military blogger at nasa YouTube, na lantaran ng nagrereklamo sa digmaan at kay Putin. Kaya, hindi lang na ang kanyang makinarya ng digmaan ay halos paubos na ang kanyang mga kampanya sa pagre-recruit ay pumapalya, at na ang kanyang mga taktika ay napatunayang walang bisa. Ngunit ngayon ay kinakaharap na rin ni Putin ang napakatotoong posibilidad na tuluyang tumalikod sa kanya ang publiko ng Russia, habang mas marami sa kanila ang nakakaramdam ng epekto ng digmaang ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa lalaking gustong ipakita ang sarili niya bilang makabagong Peter the Great, maaring labis ito para sa kanya. Maaring ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Putin sa kanyang talumpate na malapit nang matapos ang digmahan. Maaring tama siya, pero hindi ito ang maluwalhating pagtatapos na inisip niya noong Pebrero 2022. Imbes na magdiwang ng malaking tagumpay, baka napagtanto ni Putin na kakaunti na lang ang opsyon niya kundi sumuko at harapin ang resulta ng pinakamasamang desisyon sa kanyang karera. Sa Africa, tulad ng sa ibang bahagi ng mundo, halos natalo na ang Russia. Iyan ang mga salita ng French Foreign Minister na si Jean-Noël Barrot sa Africa Forward Summit 2026. At tumama ang mga iyon na parang punyal sa puso ng Russia. Bakit? Dahil tama si Barrot. Ang natitirang mga kalyado ng Russia ay nagiging malaking problema para kay Putin. Humihina na ang impluensya. Iniwan na si Putin. Kung tingin mo pa rin superpower ang Russia, pag-isipan mo ulit. Totoo ang pagbagsak at pinapakita ng Africa kung gaano kababa ang bagsak ng Russia. Nagkomento si Barrot sa Le Monde matapos ang Africa Forward Summit 2026 na anyay patunay na humihin ang impluensya ng Russia sa Africa. Magkasamang nagdaos nito ang France at Kenya sa Nairobi, Kenya, at tumagal lang 2 araw mula Mayo 11 hanggang 12. Humigit kumulang 30 pinuno ng estado at mga lider ng pamahalaan ang dumalo sa summit, kasama ang ilang libong mga lider ng negosyo. At sa huli, nagresulta ang summit sa pangako ng France ng napakalaking 14 bilyong euro o humigit kumulang 16.2 bilyong dolyar na pamumuhunan sa iba't ibang proyekto. Ipinapakita ng pamumuhunang iyon ang malaking pagkakaiba ng paraan ng France sa Africa kumpara sa pagtatangka ni Putin para palakasin ang impluensya ng Russia.
Pero babalikan natin ito. Ang ipinapakita ng summit na ito ay nagsisimula ng humupa ang mga tensyon na matagal nang namamagitan sa pagitan ng France at ng maraming bansa sa Sahel sa Africa. Pati na rin ang ilang mga bansang nagsasalita ng Pranses sa kontinente. Ayon kay Barrow, May mga taga-Ivory Coast na dumalo sa summit, senyales ng paglamig ng tensyon. Upang ipaliwanag kung bakit mahalaga ito sa Russia, kailangan munang alamin kung anong layunin ni Putin sa Africa nitong mga nakaraang taon. Layunin ng Russia na magtagumpay sa Africa sa kapinsalaan ng France at ng iba pang bahagi ng Europa. Ngayon, unti-unti nang nabubuwag ang mga planong yon. Hindi nakala ni Putin na babagsak ang reputasyon ng Russia sa kontinente nang simulan niya ang kanyang kampanya. Nagsimula ang kampanya sa rehiyon ng Sahel sa Africa, na sumasaklaw mula Senegal hanggang Sudan sa kanluran at hilagang gitna ng kontinente. Pumasok ang Russia sa rehiyon bilang bahagi ng layunin ni Putin na ibalik ang pandaigdigang impluensya ng Russia gaya ng Unyong Soviet noon. Mula 2014 hanggang 2019, nakita nating bumilis ang mga pagsisikap na yon. Ang illegal na pag-aneksa ng Crimea ay ginamit ni Putin para ipagyabang na ibinabalik niya ang teritoryo ng Russia. Ang mga kampanya ng Russia sa Syria, Libya at Central African Republic ay nagbigay daan kay Putin na bumuo ng network ng mga papet at proxy para sa kapakinabangan ng Russia sa hinaharap. Pare-pareho halos lagi ang estratehiya nila. Pipiliin ni Putin ang isang kagulong bansang Aprikano at darating na parang tagapagligtas mula sa Russia na nag-aalok ng katatagan sa pamamagitan ng seguridad at armas. Perpektong biktima ang Sahel para sa kampanya ni Putin. Pagsapit ng pagtatapos ng dekada 2000 at 10 na sangkot ang rehiyon sa isyung pagbagsak ng mga pampulitikang entidad at malawak na hamon sa seguridad. Lagganap ang korupsyon sa maraming bansa sa Sahel at tumataas ang karahasan. Ang mga hunta na militar sa Mali, Niger at Burkina Faso ay nag-take over ng kapangyarihan mula 2020 hanggang 2023. Sa Mali, nakita ni Putin ang isang oportunidad nang inalok niya ang mga bayarang sundalo ng Russia at kalaunan ay isang dedikadong puwersa ng Russia para protektahan ng hunta na umagaw ng kapangyarihan. Ganyan ang naging pattern, maghanap ng susuportahan at bumuo ng impluensya gamit ang sundalo at seguridad. Tandaan mo mali ha, ang bansang iyon, marahil higit pa sa iba, ang nagpapakita ng totoong problema na kinakaharap na yon ng Russia sa Africa. Umubra ang estratehiya ni Putin sa loob ng ilang panahon at nang salakain ng leader ng Russia ang Ukraine, lalo niyang pinaigting ang kanyang kampanya ng impluensya. Hindi inakala ni Putin na ang pananakop ang magpapabagsak sa Russia. Sa mga unang taon, walang nagakala na mabibigo ang Russia. Noong 2023, iniulat ng BBC ang malawakang kampanya ng disinformasyon sa Africa. Itinayo sa malaking social network na tinawag na Russosphere, ang kampanya ay nagpalaganap ng mga mensaheng nais ni Putin para pahinayin ang impluensya ng Europa sa Africa at palakasin ang hawak ng Russia sa mga bansang napasok na ng impluensya nito. Inakusahan ng France ng modernong kolonyalismo na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng France at mga bansang Sahel na nabanggit kanina. Tinawag ng Russia ang mga Ukrainian na Nazi at Satanista habang sinusubukang makakuha ng suporta para sa pananakop ni Putin. Nahahantong din sa pagsasamantala sa mga manggagawang Aprikano. Nagsimulang magpakita ng presensya ang mga grupong bayarang sundalo gaya ng Wagner sa mga bansa tulad ng Mali. Pinagdibay ng Russia ito sa pagpapakita bilang pangunahing katuwang sa seguridad ng maraming bansang Aprikano na nais nitong akitin. Sa artikulo noong Hunyo, 2024 tinukoy ng Independent kung bakit mas lumalapit ang maraming bansa sa Russia kaysa kanluran. Ipinapakita nito ang madalas na pagbisita ng mga politikong Ruso, paggamit ng Wagner at paglikha ng Africa Corps ng Russia para magpahiwatig sa mga bansang Aprikano na hindi sila pinapansin ng kanluran. Pero bibigyan kayo ng Russia ng seguridad, sundalo at direktang koneksyon sa pinakamakapangyarihang tao sa politika nila. Matalino ang Russia dahil hindi ito labis na nakikialam sa panloob na usapin ng mga bansang nililigawan. Habang ang US at iba pang mga kanluraning bansa ay itinutulak ang demokrasya, lalo na sa mga bansang napapasailalim sa impluensya ng mga diktador o hunta, ang Russia ay nanatiling tila hindi nakikialam. Patuloy na naiimpluwensyahan ng Russia ang mga bansang ito ng palihim, habang sa publiko ay kunwaring sinusuportahan lang nila ang mga bansang Aprikano na mayaman sa langis, mineral at iba pang yaman, anuman ang landas na piliin ng mga ito. Si Putin ay mabait na leader. Gusto ng kanluran na ipilit ang pagbabago. Sumama sa Russia at garantisado ang inyong seguridad at kakayahang mamahala sa sarili. Tama man ang mensahe. Ngunit ang hindi nakita ni Putin ang nagdulot ng kabiguan ng Russia ngayon.
May hangganan ng halaga ng mga pangakong seguridad kapag hindi natutupad. At iyon, kasama ng ilan pang salik, ang natutulak sa mga huli pang kaalyado ng Russia na talikuran si Putin. Binabago nito ang lahat para sa geopolitical na impluensya ng Russia. Bago tayo magpatuloy, ginagawa namin ang The Military Show para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka, mag-subscribe para updated ka sa susunod na palabas. Matagal pinatatag ni Putin ang impluensya ng Russia sa Africa. Pero ngayon ay unti-unti na itong humihina dahil sa ilang dahilan. Una ay ang pamumuhunan sa Africa. Sa panayam sa Le Monde, sinabi ni Barrow ng kahinaan ng plano ni Putin ay hindi sapat ang ginagastos ng Russia para magkaroon ng tunay na impluensya. Madalas tayo nakatuon sa panlabas na isyu. Pero malinaw ang realidad ayon kay Barrow, lalo na sa kalakalan, pamumuhunan at pagtanggap sa mga estudyanteng Aprikano sa ating mga unibersidad. Mas malaki ng 10, 50 o 10 beses ang ambak ng Pransya at Europa sa pag-unlad ng Afrika kumpara sa China, Rusya o US. Pinagtibay at pinalawig pa ng European Council on Foreign Relations ang pahayag na ito sa artikulo noong Oktubre 2024. Itinuro nito na dumoble ang kalakalan ng Russia sa mga bansang Aprikano sa loob ng isang dekada, na umabot sa $24.6 bilyong noong 2023. Ngunit malayo pa rin ito sa $200 at $88 bilyong na kalakalan sa European Union. Mas mataas pa rin ang kalakalan ng China, India at Turkey kaysa Russia hanggang ngayon. Noong panahong iyon, ang direktang dayuhang pamumuhunan ng Russia ay katumbas lamang ng 1% ng kabuuang pamumuhunan sa Afrika. Hindi ito naglaan ng sapat na pondo para sa mga proyektong magdudulot ng pagbabago, gaya ng malalaking infrastruktura o pagmimina na makikinabang ang mga bansang Aprikano sa likas yaman nila. Ang mga problemang pinansyal nito ay unti-unti nang lumalala kahit hindi lantad. Tinakpan ng mga pangakong seguridad ng Rusya ang lumitaw na mga bitak. Ang anti-kandurang sentimento na matagumpay na pinalaganap ni Putin sa maraming bansa ay epektibo hanggang hindi hinihingan ng Rusya ng katuparan sa mga pangako nito. Spoiler alert, tinawag ang Rusya na tuparin ng mga pangako, ngunit nabigo ito. Kanina, hiniling naming tandaan ninyo ang Mali dahil may dahilan ito. Ipinakita ng mga pangyayari sa Mali na hindi totoo ang mga pangako ng Rusya. Ang mga puwersa ni Putin ay dapat sanang tumulong sa hunta ng Mali na kontrolin ang populasyon. Ngunit nang subukin sila, nabigo sila ng husto kahit pinayagan nilang magkamit ng malalaking tagumpay ang mga separatista at rebelde sa Mali. Noong katapusan ng Abril, inilunsad ng Azawad Liberation Front ng Mali na lumalaban para sa kalayaan ng hilagang Mali mula sa sentral na hunta. Ang pag-atake sa Kidal, isang mahalagang kuta. Ilang unit ng Africa Corps ng Rusya ang inilagay doon para pigilan ang ganitong pag-atake. Ngunit, nabigo sila. Napalibutan ang Africa Corps sa Kidal at kalaunan ay nakipagkasundo para umatras. Iniulat ng The Hill na lumawak ang pag-atras at sakop na nito ang karamihan ng hilagang Mali, halos kalahati ng teritoryong dapat protektahan ng Africa Corps. Kung iyon lang, sapat na sanang ikahiya ng mga tagapagtanggol ng Rusya. Mas pinalala pa ito ng video ng convoy ng Rusya na mabilis umalis mula Kidal na nagbunyag ng kabiguan ng Rusya. Umatras ang Africa Corps na mabilis. Kaya na iwan ang ilang kagamitan, tulad ng sasakyang panlaban sa mina na nakuha ngayon ng mga rebelde na suportado ng Al-Qaeda. Ang mga ganitong pag-atake ay sumisira sa kwento ng Rusya na nagbibigay sila ng seguridad. Maaring magdulot ito ng mas maraming pag-aaklas sa mga lugar tulad ng Burkina Faso at Niger, kung saan may mga unit na nakaimpil ang Africa Corps. Nakamakailan lang na patunayang walang silbi sa mismong trabahong dapat nitong gawin. Ipinapakita ng insidenteng ito ang mas malawak na problemang idinulot ng Rusya sa sarili nito sa buong rehiyon ng Sahel. Tulad ng binanggit ng Foreign Affairs sa isang artikulo, noong Marso 25 ang pagsasama ng pagiging marahas ng Rusya at ang kawalan nito ng kakayahan na gawing tunay na tagumpay ang mga nakamit sa kanilang kampanya ng impluensya ay puminsala kay Putin sa Sahel. Hindi nagtaguyod ang Rusya ng anumang kooperasyon sa pagitan ng mga estado sa Sahel na nangangahulugang halos wala itong nagawa upang lutasin ang mga problema sa katatagan na sinabi nitong tutulungan ang mga estadong iyon na maresolba. Mas nagdulot ng pagkakabaha-bahagi ang Rusya sa Afrika. Ikinatuwa ng Kremlin ang pagalis ng Niger, Burkina Faso at Mali sa Economic Community of West African States para buuin ang Alliance of Sahel States bilang bagong economic bloc. Pero hindi totoong suporta sa ekonomiya ang palakpak. Dasal at simpatya lang ang naibigay. Pero pera at yaman ang talagang kailangan ng mga estadong iyon mula Rusya. Habang pumapasok ang ibang bansa sa Sahel at Afrika, napapansin ng Rusya na nababawasan ang kanilang impluensya. May impluensya ng Europa at Pransya at binubuo muli ang ugnayan nila.
Ang Tsina, Turkey, at maging ang United Arab Emirates ay nagtatatag ng mga ugnayan, na lahat ay nagpapahina sa mga ginagawa ni Putin sa mga bansang Aprikano, kung saan sinubukan ng Rusya na magkaroon ng mas malaking kapangyarihan sa mundo. Nagkakagulo na kay Putin sa Afrika dahil natatalo ng modelong pang-ekonomiya ng Pransya at Europa ang militarisadong paraan ng Kremlin. Ipinunto ni Barrow sa Le Monde na bukod sa seguridad, wala namang naiaambag ang Rusya sa pag-unlad ng Afrika. 3 beses mas malaki ang kalakalan ng Pransya sa Afrika kaysa Rusya. 8 hanggang 10 beses mas mataas ang pamumuhunan ng Pransya. At 8 beses mas maraming estudyanteng Aprikano sa mga universidad nito. Malinaw ang ipinapakita ng mga numero. Isang artikulo mula sa Lansing Institute noong Mayo 15 ang nagsabing ang digmaan sa Ukraine ang dahilan ng pagbagsak ng impluwensya ni Putin. Malaking punto yon at may saysay. Ang buong estratehiya ng Rusya sa Ukraine ay ang mabilis na durugin ang depensa nito at patunayan ang lakas ng militar ng Rusya habang sinasakop ang itinuturing ng Kremlin na mahinang estado. Matapos ang 4 na taon, 20% lang ng Ukraine ang nakuha ng Rusya at baka kailanganin pa nilang magtagal ng ilang taon ng labanan para makuha ang buong bansa. Nawasak ang 10,000 unit ng kagamitang militar ng Rusya at higit 1.35 milyong sundalo patuloy pang nadadagdagan. Ibig sabihin, kulang nga sa pinansyal at militar na kakayahan ng Rusya para suportahan ang kanilang mga kaalyado sa Afrika tulad ng dati. Nauwi ang Rusya sa pagpapadala ng bayarang sundalo para magkaroon ng access sa minahan ng ginto at diamante sa Afrika. At ang nangyari sa Mali ay nagpatunay na hindi naman talaga mahusay sa kanilang trabaho ang mga bayarang sundalong iyon. Ang pagbanggit sa mga minahan ay isa pang dahilan kung bakit natatalo ang Rusya sa Afrika. Kasing lala ng pagkatalo nito sa Ukraine. Hindi talaga layunin ng Rusya na tulungan ng mga bansang Aprikano umunlad para makinabang ang lahat sa yaman ng lupa nila. Ang layunin ni Putin ay pagsamantalahan at mag-alok ng mababaw na proteksyong hindi naman masusubok para mapalawak ang impluwensya ng Rusya at makuha ang gusto niya sa Afrika. Mga rekurso, material man o pantao. May pagsasamantala na simula pa lang, tinakpan ng ito ng propaganda ng Rusya. Nang pinalawak ni Putin ang ugnayan sa Afrika noong dekada 2000 at 11 rin itong anyo ng pagsasamantala. Si Putin lang ang gumagamit ng kahinaan ng mga rehimen at kaguluhan sa Afrika para palawakin ang impluwensya ng Rusya sa mga marupok na estado. Murang at mabilis itong taktika na gaya ng marami sa ginagawa at sinasabi ng Rusya, hindi rin tumatagal kapag sinuri. Ayon kay Barrow, ang kaya lang ialok ng Rusya ay pagsasamantala kapalit ng madalas pumalyang serbisyong pangseguridad. Ang nakikita ko ay ang Rusya ni Vladimir Putin ay walang iniaalok, kundi mga serbisyong pangseguridad na ipinapapalit sa pagsasamantala sa mga yaman ng Afrika. Kamakailan sa Afrika gaya ng Mali at pati sa Venezuela, Iran at Syria, malaki ang pagkatalo ng Rusya ayon kay Barrow sa Le Monde. Tama siya. Hindi lang kabiguan ng African Corps ang mapapansin ng mga kaalyadong Aprikano na nakuha ni Putin sa mga pangakong proteksyon. Nakita ng mga kaalyado ang nangyari sa Syria, kung saan mabilis na napatalsik ang rehime ni Bashar al-Assad kahit suportado ng Rusya ng matagal. Makikita rin nila ang nangyari sa Iran, kung saan napatay si Supreme Leader Ali Khamenei sa unang 24 na oras ng Operation Epic Fury dahil nabigo ang depensang panghimpapawid ng Rusya. Sa Venezuela, inaresto ng US si dating diktador Nicolas Maduro sa isang operasyon na tila inutil ang mga armas na ipinadala ng Rusya sa kanya. Paulit-ulit na lumilitaw ang ganitong pattern. Nangangako ang Rusya ng proteksyon, pero nabibigo itong magbigay ng proteksyon. Ang Mali ang unang halimbawa na talagang nakaapekto sa mga estadong Aprikano na nasa impluwensya ng Rusya at malamang dito ang huli. Hindi lang ito tungkol sa paulit-ulit na paggabigong protektahan sa Afrika. Ang pagsasamantala na laganap mula sa Rusya ay nagpapakita sa mga bansang iyon na ang anumang kasunduan na gawin nila kay Putin ay talagang nakikinabang lang sa Rusya at maaring makasama pa sa Afrika. Mula simula ng digmaan sa Ukraine hanggang Pebrero 2024, nakakuha ang Rusya ng gintong nagkakahalaga ng $2.5 bilyong mula Afrika na malamang ginamit para pondohan ang digmaan. Ang Wagner Group, na ngayon Africa Corp, ang naging susi sa pagkuha ng mga yamang ito. Sa Mali, target ng Rusya ang uranium at lithium. Sa ibang bahagi ng Afrika, nagre-recruit ang Rusya gamit ang maling impormasyon at panlilinlang para ikayatin ang mga kabataang Aprikano na sumali sa kanilang hukbo laban sa Ukraine. Hindi alam ng karamihan sa mga lalaking ito ang kanilang pinapasukan. Pinapangakuan lang sila ng tungkuling nasa likuran ng labanan, mabilis na visa at bagong buhay sa Rusya. Pero ang totoo,
Ipinapadala sila sa unahan ng labanan bilang mga tauhang itinatapon lang sa digmaan ni Putin. Sinabi ng Ukraine noong Pebrero na ayon sa kanilang datos, may higit sa 1,700 at 80 mamamayan mula sa mga bansang Aprikano na lumalaban para sa Rusya. Siyempre, itinatanggi ni Putin at ng kanyang mga kasabot ang lahat ng ito. Malinaw na umaabot na sa mga tao ng Afrika ang pagsasamantala na laging iniisip ni Putin. At iyon, marahil higit pa sa kahit ano pa, ang nagdudulot ng ganting epektong maaring magpaguho sa dati ng kulang-kulang na bahay ng baraha. Sabi ng American Foreign Policy Council, nagsisimula ng tutulan ng mga lider ng Afrika ang Russia. Nagbabala ang Foreign Ministry ng Nigeria sa mga mamamayan na huwag sumali sa dayuhang militar. Sa South Africa, nakatanggap ang mga opisyal ng mga panik na tawag mula sa mga mamamayan na napadpad at naipit sa mga grupong bayarang sundalo ng Russia habang nakikipaglaban sila papasok sa Donbas region ng Ukraine. Ngunit may bagong pattern na lumitaw. Ninanakaw ng Russia ang lahat ng kaya nito mula sa Afrika habang may pagkakataon pa. Kung nagawa ni na Putin at ng kanyang mga kasamahan sa Kremlin na ibigay ang seguridad at proteksyong ipinangako nila sa kanilang mga kapartner kapalit ng pagsasamantala na ito, maari napalingon ng mga tao at hindi napansin ang mga ginagawa ng Russia. Pero hindi yun ang nangyayari. Walang tunay na proteksyon mula Russia at halos walang pera, lalo na kung ihahambing sa ibinubuhos ng Europa at China sa Afrika. Pagsasamantala lang ang umiiral na yon. Nagising na sa katotohanan ang mga bagong kaalyado ng Russia at nagsisimula ng tumalikod, nabuwag na ang alamat ng proteksyon at nabunyag si Putin. Nakikita natin ngayon ang pagguho ng impluwensya ng Russia sa kontinente na mahalaga kay Putin. Siyempre, bakit pagugustuhin ng isang bansang Aprikano na makipagtulungan sa Russia ngayon matapos makita ang lahat ng nangyari? Ayon kay Barrow, dahil sa ginawa ng Russia, nabigyang daan ng Europa na muling maging pangunahing geopolitical na manlalaro sa Afrika. Hindi kailangang magpaputok o magbigay ng armas sa Ukraine ang New Zealand o labanan ng Russia. Wala sa mga ito ang kailangan. Sa halip, tinamaan ng husto ng New Zealand si Putin at ang mga kasabot niya sa pinakamasakit na bahagi para sa Russia. Matindi ang ginawa ng New Zealand para sa Ukraine. Binasag nito ang Russia at iniwan si Putin na may 3 problema. Tinanggal na sa laro ang cyber operations, mga iligal na daluyan ng pagbabayad at mga daluyan ng supply mula sa mga ikatlong bansa. Malaki itong tulong sa Ukraine. May bagong parusang paparating na kakaiba sa dati ng ginawa ng New Zealand. Noong Mayo, 7 lumabas ang balita na nagpatupad ang New Zealand ng serye ng mga parusa na partikular na tumatarget sa humigit kumulang 20 individual at entidad na ayon sa bansa ay sangkot sa ilan sa mga pinakamapaminsalang aksyon para suportahan ng Russia sa pananakop nito sa Ukraine. Inanunsyo ni Winston Peters, Foreign Minister ng New Zealand, na ito na ang ika-35 serye ng parusa ng bansa laban kay Putin dahil sa pananakop ng Russia. Hindi lang ito tungkol sa parusa ngayon. Ang pinakabagong serye ng mga parusang ito ay partikular na idinisenyo upang labanan ang mga masasamang elemento na napapahintulot sa cybercrimes at iba pang aspeto ng pananakop na hindi magiging posible kung wala ang mga individual at organisasyong tinatarget ng New Zealand. Tinatarget ang mga operator ng cyber platform na pumapayag sa mga hacker at cyberkriminal ng Rusya. Pati ang mga provider ng alternatibong serbisyo sa pagbabayad ay tinatarget dahil nakatulong ang mga ito sa Rusya na makaiwas sa iba pang mga parusa at paghihigpit na ipinatupad ng mga tradisyonan na plataporma sa pagbabayad. Tinatarget din ng New Zealand ang mga ikatlong bansang nagsisilbing mga tagapamagitan para sa Rusya sa pagbili at pagbebenta ng mga bahagi at gamit na hindi na mabili ng Rusya ng direkta. Napahamak si Putin kahit hindi nagpapatok ng bala ang New Zealand. Tatalakayin natin ang 3 target na kategorya ng bagong sanctions package ng New Zealand. Bago ito, ipinaliwanag ni Peters kung bakit pinili niya ang 20 individual at entidad na tiyak magugulat na mapasama sa listahan. Babala ni Peters, ang mga umaabuso sa mga online platform para suportahan ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay papatawan ng parusa at sanctions. Tinatarget din nila ang infrastruktura sa pagbabayad na nakatulong sa digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Makikita natin na tumutulong ang New Zealand para pahinayan ang military-industrial complex na nagpapalakas sa digmaan ni Putin. Tinarget ng New Zealand ang masasamang elemento mula Iran at North Korea habang pinalawak ang mahigit 2,000 sanctions sa pamamagitan ng pagtutok sa supply chains ng Russia at mga platform providers sa pinagmulan. Kung pag-uusapan ng pagpapatuloy, ang New Zealand ay sunod-sunod at matindi ang inilalabas na sanction packages nitong mga nakarang buwan. Noong Pebrero,
nagpatupad ang bansa ng bagong sanctions laban sa 23 individual at 13 kumpanya mula Russia at Iran. Sinamantala ng New Zealand ang pagkakataon para pasaringan si Putin tungkol sa langis, kasunod ng EU sa pagtakda ng price cap na 44.10 dolyar sa langis ng Russia. Ginamit din ng New Zealand ang round ng mga parusa noong Pebrero para isanksyon ng 100 barkong kabilang sa shadow fleet ni Putin. Noong panahong yon, tinaget ang mga miyembro ng Russian intelligence agencies, 3 Iranian kabilang ang gumagawa ng drone, at mga leader ng Garantex Cryptocurrency Exchange. Nakatulong yon sa Russia para patuloy na magkaroon ng pera para sa pananakop sa Ukraine. Ang bagong seri ng parusa ay dagdag sa aksyon ng New Zealand laban sa pandarayang pinansyal at kripto ng Russia. Pero may iba pa silang ginagawa. Sa puntong ito, maaring may ilang tanong ka. Ang pinakapangunahing tanong ay ang pinakahalata. Bakit mahalaga ang mga parusang ito? Makatuwirang tanong ito. Ang 20 bagong parusa ng New Zealand ay tila maliit lang. Lalo na't ayon sa ulat ng Castellium AI, ang Russia na ang may pinakamaraming parusa sa mundo. Si Putin, ang kanyang mga kasamahan at ang mga tumutulong sa Russia sa kanilang pananakop ay humaharap na sa 26,665 na parusa, kung saan 23,900 at 60 ay ipinataw mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine. Bakit pa makakaroon ng malaking epekto ang dagdag na 20 parusa? Depende ito sa target ng New Zealand sa 35 nilang pakete. Dahil dito, makikita ang malaking pagbabago. Hindi na lang ang mga pangunahing personalidad ang pinapatawan ng parusa ngayon. Tinututukan na ngayon ng New Zealand kahit sino mang tumutulong sa Russia sa kanilang pagsubok na maglunsad ng hybrid warfare laban sa Ukraine. Magsisimula tayo sa mga parusa laban sa cybercrime. Madalas, mas malaki ang pinsalang dulot ng mga Russian cybercrime group sa Ukraine kaysa sa mga armas at tauhan na dala ng Russia. Kahit magkakahiwalay, isang layunin ng mga grupo ngayon, ang tuluyang pagbagsak ng pundasyon ng mga cyber network na nag-uugnay sa Ukraine. Tinatarget nila lahat ng tumutulong sa katatagan ng Ukraine, mula logistika hanggang mga rehistro ng estado at energy network. Tinutulungan ng mga cybercriminal na ito si Putin na panatilihing walang alam ang mga mamamayan ng Ukraine, minsan ay literal pa, at may pangalawang tungkulin din silang magpakalat ng maling impormasyon sa kanluran na layuning bawasan ang suporta na natatanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyado nito. Lihim na kumikilos, ginagamit ng mga kahina-hinalang cybercriminal ang mga nakatagong IP address at plataporma para magkaroon ng anonymous na access sa command servers ayon sa New Sky. Itong mga plataporma ang target ng New Zealand. Kung mananatiling nakatago ang mga cybercriminal, gagawin ng New Zealand ang lahat na makakaya nito upang pahirapan ang kanilang gawain sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanila ng kanilang mga plataporma. Pinipilit ng New Zealand ang hukbo ng mga hacker ng Russia na maghanap ng mas bago at mas mahal na paraan para malampasan ang mga proteksyong inilagay ng Ukraine para sa kanilang mga web-based na sistema. Wala na magagawa ang mga nabigong hacker. Iyon ang punto. Dahil ang mga Russian hackers sa nakaraang 4 na taon ay labis na nakakasira, hindi lang sa Ukraine kundi pati sa buong kanluran. Hindi lang biglang dumitaw ang mga cyberkriminal noong milusob ni Putin ang Ukraine noong Pebrero 2022. Matagal na silang gumagalaw bago pa man. Nagsimula na silang magpatupad at pinuhin ang kanilang mga taktika noong unang kampanya ng agresyon ng Russia laban sa Ukraine noong 2014. Bago pa ang malawakang pananalakay at noong Enero 2022, ginagamit na ng mga hacker ang mga platapormang pinatawan ng parusa ng New Zealand para sa cyberattack sa mahahalagang infrastruktura ng Ukraine, ayon sa Atlantic Council. Simula noon, lalong lumakas ang cyberwar ng Russia laban sa Ukraine at mga kaalyado nito. Karaniwan, sinasamahan ng Russia ng cyberattacks gaya ng malware, phishing at disinformation ang kanilang pisikal na pag-atake para ma-access at pahinayin ang depensa ng Ukraine bago ang drone at missile strikes. May sarili ring hukbo ng mga cyber warrior ang Ukraine na sumusubok na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga hacker ng Russia habang nagsasagawa rin ng sarili nilang mga cyber attack. Ang IT army ng Ukraine ay desentralisadong mga hacker na patuloy pinipigilan ng Rusya sa paggabante nito. Pero kulang pa rin. Kitang-kita yan sa maraming cyber attack ng Russia sa Ukraine noong 2026. Ayon sa New Sky, iniulat ng mga International Cybercrime Monitoring Center na tumaas ng 34% ang mga cyber attack laban sa mga pasilidad ng Ukraine sa unang quarter ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Karamihan sa mga pag-atake ay nagmula mismo sa Russia o mula sa mga ikatlong bansa na nagbibigay ng teknikal na suporta sa mga hacker ni Putin. Ang nakikita natin dito ay ang Russia ay umaasa sa isang estratehiyang gumagana para sa kanila. Ang pinakabagong mga parusa ng New Zealand
ay idinisenyo upang alisin ang mga kagamitan na ginagamit ng mga Russian na cyberkriminal na dapat ay magdudulot ng pagbaba ng bilang ng mga cyberattack na kailangang harapin ng Ukraine. Pero hindi lang Ukraine ang kailangang mag-alala tungkol sa mga Russian hacker. Nagiging seryoso ito dahil pinalalawak ng Russia ang saklaw ng mga cybercrime nito upang masaklaw ang malaking bahagi ng kanluran. Pero bago tayo magpatuloy, pinapanood mo ang military show. Marami pang ganito, kaya siguraduhin mong mag-subscribe sa channel kung may natututuhan ka sa aming mga nilalaman. Kung ang cyber campaign noong 2014 laban sa Ukraine ay pagtatanim ng binhi, pagsapit ng 2026 ay naging mapaminsalang halaman na ang mga ito. Naglabas ang University College London ng isang artikulo kung saan sinabi nila na ang digmaan sa Ukraine ay maaring unang ganap na cyber war na nakita ng mundo. Ayon sa kolehiyo, matagal nang may hacking at cyber attack tuwing digmaan. Ngunit mas organisado ngayon ang cyber campaign sa Ukraine at kanluran kaysa dati. Sa mga nag-aalala, malubha ang posibleng mga kahihinatnan ng digmaang cyber. Ayon sa papel ng kolehiyo, ang pagkaantala sa power grid, pamilihang pinansyal, o komunikasyon ng militar ay maaring magdulot ng kaguluhan, pagbagsak na ekonomiya, o malawakang pagkasawi. Bukod dito, ang bilis, anonymity, at global na saklaw ng cyber attack ay nagpapahirap matukoy ang mga umaatake at agad makarespond, kaya tumitindi ang pangamba. Ang pangunahing problema ay kahirapan sa pagtugon. Nararamdaman din yon ng kanluran tulad ng nararanasan ng Ukraine. Sabi ng King's College London, ang cyber campaign ng Russia ay banta sa demokrasya. Ang mga hacker na sinusuportahan ng Estado ng Russia ay nagpapakalat ng maling impormasyon sa buong kanluran sa pamamagitan ng social media at mga katulad na channel, habang sabay na inilulunsad ang mas direktang mga pag-atake laban sa mga institusyon na nagpoprotekta sa demokrasya ng kanluran. Ayon kay Kaja Kallas, Vice-Presidente ng European Commission, naging geopolitical na larangan ng labanan ang information space at mahirap siyang pabulaanan. Mula Nobyembre 2023 hanggang Nobyembre 2024, may 505 insidente ng Foreign Information Manipulation and Interference, FIMI, ayon sa King's College. Ang mga insidenteng ito ng FIMI na nangyari sa bilis na halos 1.4 kada araw ay tumarget sa 300 at 22 organisasyon sa 70 bansa. Kasama rito ang paglikha ng 68,000 piraso ng nilalamang disinformasyon at paggamit ng 38,000 channel o account sa 25 iba't ibang plataporma. Saklaw lang ng FIMI ang disinformasyon, ngunit sapat na ang bilang na ito para ipakita ang laki ng cybercrime at hybrid hacking ng Rusya. May lihim na digmaan laban sa kanluran, lalo na sa European Union. Bahagi lang ang cybercrime ng mas malawak na taktika, mula paninira hanggang paglabag sa airspace na layong saktan ng Ukraine. Paano? Ginagamit ng Russia ang kanilang mga cyber strategy para parusahan ng mga bansa na sumusuporta sa Ukraine na may layunin na ang tuloy-tuloy na parusa ay magiging sobrang bigat, kaya magpapasya ang mga bansang iyon na mas mabigat ang kapalit kaysa sa pakinabang ng pagsuporta sa Ukraine. Sa pananaw ni Putin, gusto niyang magdulot ng gulo ang kanyang mga hacker para umatras ang suporta ng mga kaalyado sa Ukraine, kaya't maiwang mahina ang Ukraine. Pero hindi yon nangyari. Pinatunayan ito ng New Zealand. Kaya habang mahalaga ang mga parusa, lalo na sa pagtugon sa mga cybercriminal ng Russia, kasing halaga rin ng mga iyon ang mensaheng ipinapadala ng mga parusa. Sinabi ng New Zealand kay Putin na hindi kayang manipulahin ng Russia ang bansa para hindi suportahan ng Ukraine kahit walang putok na nangyari. Dagdag pa, nilalabanan din ng New Zealand ang mga plataporma na nagpapahintulot ng cybercrime ng Russia. Lalawak ang krimeng yon at lalaki ang gastos, na direktang nagpoprotekta sa Ukraine at tumutulong sa mga kaalyado nito para di matigil ang suporta na pinipigilan ni Putin. Masasaktan si Putin dito. Magmamakaawa ang kanyang mga cybercriminal para sa mga bagong plataporma upang may pagpatuloy ang kanilang hybrid warfare. Pero ang mas malaking problema para kay Putin ay ginamit din ng New Zealand ang kanilang mga sanction para targetin ang mga payment channel na ginagamit ng Russia para iwasan ang mga sanction. Iniulat ng New Sky na nagpatupad ang New Zealand ng isang buong pakete ng mga sanksyon laban sa kumpanyang nagbibigay sa Russia ng alternatibong solusyon sa pagbabayad. Ayon sa ulat, layunin ng mga alternatibong ito na bigyang daan ng Russia na makaiwas sa tradisyonal na sistema ng pagbabangko at mabayaran para sa mga iniluluwas nito. Ang parang kinikita ng Russia sa pamamagitan ng mga alternatibong gateway na ito ay hindi may iwasang mapunta sa makinaya ng digmaan ni Putin, kung saan ginagamit ito para bumili ng mga bahagi na kailangan ng Russia para sa kanilang mga sandata mula sa ibang mga bansa. Malalaman pa natin ang iba pang detalye tungkol sa mga bansang yon.
Pero makikita ang direktang koneksyon ng mga tinatarget na payment platform at sakit na dulot ni Putin sa Ukraine. Matagal na tinutulak ng Russia ang alternatibong payment platform. Kailangan nila ito. Dahil sa Western sanctions, hindi natatanggap ng Russia ang bayad mula sa pagbebenta ng mga produktong sakop ng sanksyon kapag dumaan ito sa regular na mga bangko. Noong 2017 pa lang, nakabuo ng Russia ng System for Transfer of Financial Messages o SPFS na parang alternatibo sa SWIFT. Ito ay platapormong nakasentro sa Russia na ginagamit ng 400 institusyong pinansyal noong 2023 ayon sa ulat ng AA. Nilikha ng Russia ang Mir platform bilang alternatibo sa Visa at Mastercard at naglaan ng resources para paunlarin ang BRICS Bridge e-payment platform. Palaging sinasabi ng Russia na kailangan ng mas maraming transaksyon na hindi dolyar o euro. Oo, alam ni Putin na mas madaling i-freeze ang Western na pera kaysa sa gustong gamitin ng Russia. Sa usaping pera, tumutok ang Russia sa cryptocurrency mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Matatagpuan sa Moscow ang Federation Tower, na ayon sa Forensic Archive ay may pinaka-advanced na network sa mundo para umiwas sa sanction. Ayon sa archive, ang laman ng tower ay nagbigay sa Russia ng isang salbabidang pinansyal na nagkakahalaga ng $200 bilyong hanggang Oktubre 2025. Nagawa ito dahil sinusuportahan nito ang malawak na network ng kahina-hinalang crypto transaction gamit ang privacy mixers. Sa madaling salita, nilalaban ng Russia ang kanilang maruming pera gamit ang crypto na maaring gawing hindi matunton habang dumadaan ito sa mga shell company para magamit bilang pambayad mismo sa Russia o pambili ng mga kailangan ng Russia mula sa mga ikatlong bansa. Walang silbi ang mga sanction dahil sa ganitong crypto network. Iyan ang tinutumbok ng New Zealand sa pagtira kay Putin gamit ang ika-35 nilang malaking pakete. Sa pamamagitan ng papapataw ng parusa sa isang mahalagang plataporma, ipinaalam ng New Zealand sa lahat ng maaring gumamit ng platapormang yon para magbayad o tumanggap ng bayad mula sa Russia na hindi nito papayagan ng pag-iwas sa mga sanksyon. Hindi kailangan ni Putin yon. Ayaw niyong makita na inaatake ang mga paraang ginagamit ng Russia para magbayad at tumanggap ng bayad. Dahil nadala niya ang Russia sa isang ekonomikong krisis. Ayon sa Reuters, lumiit ng 0.3% ang ekonomiya ng Russia sa unang quarter ng 2026 na siyang unang pagliit na nakita sa Russia mula noong 2023. Sintomas lang ito ng mas malalaking problemang pang-ekonomiya na nadulot ng krisis sa pamumuhay at paghina ng negosyo sa Russia habang ibinubuhos ni Putin ang halos lahat ng yaman ng Russia sa kompleks na militar-industrial. Napatunayan ng ibang bansa ang bisa ng paraan ng New Zealand. Noong 2025, natpatupad ang Canada at Australia ng magkatulad na parusa na nagpa-freeze sa mahigit $100 at $80 milyong na ari-arian ayon sa New Sky Corp. Sana makuha rin ng New Zealand ang parehong resulta. Hindi na magagamit ng Russia ang isa pang paraan para tumanggap ng bayad. Habang mas maraming paraang napuputol, lumalala ang epekto sa ekonomiya ng Russia. At kung walang pera, hindi makakapagbigay si Putin ng mga armas at kagamitan na kailangan ng kanyang mga sundalo sa harapan. May mga entidad mula sa mga ikatlong bansa na pinatawan ng parusa ng New Zealand. Nabanggit natin sila kanina. Ginagamit nila ang alternatibong plataporma ng pagbabayad ng Russia para magtransaksyon kay Putin at sa mga kasamahan niya. Posibleng may third-party hacker din ng Russia laban sa banta sa Ukraine. Pero kung saan, nadudulot ng pinakamasamang epekto ang mga individual at entidad mula sa ikatlong bansa na ito na isinailalim na sa parusa ay sa pagbibigay daan kay Putin na suportahan ng militar ng Russia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng access sa mga komponenteng kailangan ng Russia para bumuo ng kanilang kagamitan. Kailangan ng Russia ng maraming materyales at komponent para sa paggawa ng missile at makabagong gamit sa digmaan. Mahalaga sa makinaryang militar ng Russia ang rare earth mineral, software at microchip. Kaya normal lang na iba ng ibang bansa ang mga produktong ganito. Dahil hindi direktang makabili ng mga materyales na ito, madalas umaasa ang Russia sa mga ikatlong bansa para bilhin ang mga ito at pagkatapos ay ibenta sa Russia. Bumibili ang ikatlong bansa na kunwari ay para sa sarili nito. Pagkatapos, ibinebenta nila ito sa Russia. Kadalasan ay hinihikayat ng Russia sa pamamagitan ng pagbabayad na mas mataas kaysa sa karaniwang presyo ng produkto na nagpapahintulot kay Putin na iwasan ang mga parusa. Dito na pumapasok ang alternatibong plataporma ng pagbabayad at hindi nakakagulat na kasali rin ang mga cybercriminal ng Russia sa pagtatago ng tunay na kalikasan ng mga transaksyong ito. Hindi laging ang mga ikatlong bansa mismo ang dapat sisihin.
maliban na lang siguro sa pagpapadali nila para sa mga tao at mga entidad na gawin ng ganitong uri ng mga transaksyon. Hindi lahat ng bansang konektado sa supply chain ng Russia ay katulad ng Iran at North Korea na bukas loob tumutulong sa Russia. Ang mga mapagsamantalang tao o negosyo sa ikatlong bansa ay bumibili sa mga bansang nagpapataw ng parusa at ibinebenta ito para kumita. Kaya sila ang pangunahing taga-suporta ng pananakop sa Ukraine. Lahat ng ito ay malabo at sinadya talaga. May mga shell company, mga barkong kabilang sa Shadow Fleet at cryptocurrency na sangkot dito. Tulad ng ibang parusa sa ika-35 pakete, diretsong tinutukoy ng New Zealand ang pinagmumulan at iniiwasan ng kalituhan. Pinatawan nila ng parusa ang mga individual at entidad na bahagi ng network ng kalakalan ng Rusya sa mga ikatlong bansa. Direktang tinatamaan ng New Zealand sa bulsa ang mga pinatawan nito ng parusa na siyang tunay na layunin. Kung ang insentibo ay kumita ng mas malaki sa pagbebenta sa Rusya, sapat ng pagbawi sa pamamagitan ng mga parusa na mas malaking halaga kaysa sa kinikita nila para alisin ang mga katuwang ng Rusya sa ikatlong bansa. Tungkol ito sa pagsasara ng mga daan para sa Rusya. Sa simpleng pagpirma at pahayag, tinamaan ng New Zealand ang cyber arm, financial network, at masalimot at malabong network ng supply ng Rusya na itinayo nito sa buong mundo. Napuruhan ng husto si Putin. At ngayon, malamang na naghahanap na ang New Zealand ng mga susunod na individual at entidad na maaari nitong patawan ng parusa. Di tulad ng New Zealand na hindi kinailangang magpaputok ng kahit isang putok para paduguin si Putin, may ibang mga bansang nagbibigay ng mas direkta at armadong suporta sa Ukraine. At isa na rito ang Sweden. Ibinigay ng Sweden sa Ukraine ang mahiwagang sibat ni Odin na Gungnir at winawasak nito ang mga puwersa ng Russia. Panuorin ang video para malaman kung ano ang Gungnir at bakit ito mahalaga sa Ukraine. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa Military Show para makita pang iba naming coverage tungkol sa ginagawa ng mga kaalyado ng Ukraine para ilagay si Putin sa kanyang lugar. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.